Magandang gabi sa lahat. Welcome ulit sa Parabellum. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang patuloy na tunggalian sa gitnang silangan. Kaya pag-uusapan din natin ang mga isyong tactical. Ang mga misil sa base ng Diego Garcia, ang sikat na misil sa F-35, pati na rin ang mga nangyayari sa antas ng politika. Dahil sa maraming pangyayari tulad ng pagpapadala ng mga marine at pagdating ng barko ng Tripoli sa Diego Garcia, nagsimula na itong lumapit sa lugar kasama ang 2 pang barko. Pag-usapan din natin ang tungkol sa malaking pagbabago sa pag-target sa huling 72 oras ay malakas na tinatamaan ng mga Amerikano at mga Israeli ang mga puwersa ng lupa ng Iran. Totoo rin na halos wala ng hukbong dagat. Sa huli, mahigit 140 barko ang nawasak nila, kabilang ang maliliit na bangka at mga barko ng surface fleet. Maggiore. At pag-uusapan din natin ang tungkol sa estratehiya kung natatandaan ninyo sa mga nakaraang episode. Sinabi natin ang estratehiya ng Iran ay ang tamaan ng mga bansa sa Gulpo upang mapilitang magbigay ng pressure sa Estados Unidos. Gumana ito hanggang mga 2 o 3 araw na nakalipas. Mula nang magreklamo ang ilang mga bansa, kabilang ang Qatar at iba pa, na para muling paganahin ang ilan, halimbawa isa sa mga sistema ng likidong gas, ay aabutin ng 3 taon. At ipapakita rin natin kung bakit sila natatakot ng sobra dahil may malalaking critical na issue silang kinakaharap na konektado sa ilang mga planta na kumakatawan sa 30% ng produksyon ng enerhiya o desalinisasyon, mga ganung bagay. Nangyayari na ang sinabi natin noon. Hindi lang presyon ang dulot ng estratehiya ng Iran sa mga Amerikano mula sa mga bansang ito, kundi tinutulak din silang lumapit at sumali sa pula na linya. Pati mga kasali, gusto na ring matapos ang issue dahil nakita nilang hindi ito kayang tapusin ng mga Amerikano. Ipapaliwanag din natin kung bakit mahirap pigilan ang estratehiya ng Iran gamit lang ang puwersang panghimpapawid tulad ng mga tunnel at mosaic na depensa. Nakita natin noong unang linggo na bumaba ang pagpapalipad ng missile at drone pero biglang dumami ulit. At ngayon, wag naman sana, hindi na kasing dami ng dati pero may mga 100 drone, 30 hanggang 40 missile pero tuloy-tuloy pa rin. Ibig sabihin nito, palagi silang lumalabas at ginagamit ang technique na shoot and scoot. Ibig sabihin lalabas ang crack, papaputok, tapos babalik agad. Marami talaga silang ganitong kagamitan. Parang walang katapusan. Pero bago ang lahat, pag-usapan muna natin ang ilang political at marketing na issue dahil may mga taong nagsasamantala sa digmaan. At bukod pa sa mga biro ni Trump, may mga nangyaring malalaking galaw talaga. Nandito sina Leonardo Lanzara, Eduardo Fontana para sa technical na usapin, at Daniele Moro para sa mga usaping political tungkol sa Amerika. Kaya sige Daniele, magsimula tayo mismo sa pahayag ni Trump kung saan sinabi niya na nagkaroon sila ng mahaba at produktibong pag-uusap tungkol sa isang ganap at lubos na pagresolba ng alitan sa gitnang silangan. Tinutukoy niya ang mga Iranian. Pagkalipas ng 2 oras, sinabi ng mga Iranian na hindi sila nakipag-usap kaninuman at may nangyaring kakaiba. Sige! Salamat sa panyaya. Sige, magsimula tayo dito dahil kakatapos lang magsalita ni Trump 8 minuto nang nakalipas sa White House at binalikan niya ulit ang usaping ito. Ibig sabihin, sinabi niya talaga na nakikipag-usap tayo sa ikatlong henerasyon. Pinatay niya ang unang at pangalawang grupo, kaya ang natira na lang ay ang pangatlo. Pinag-usapan niya ang grupong ito na parang grupo ng mga kabataan, medyo mga panatiko, pero sa madaling salita, mga bata gaya ng sinasabi sa Roma. Ang pinaka-esensya ay kung susubukan natin i-triangulate, ang 3 bansa na mukhang pinaka-aktibo sa usaping ito ay ang Ehipto, Turkiya at Pakistan. Ang impresyon ko, based na rin sa mga naririnig ko sa Washington, ay nagkaroon talaga ng mga pagpupulong, malamang hindi direkta. Malinaw ang mensahe, napasok siya sa sitwasyon na makikita rin sa survey. Bumagsak siya nitong mga nakaraang araw, kung saan malinaw na kumbinsido siya. At ito na rin ang karaniwang opinyon na mareresolba niyang usapin gaya ng nangyari sa Venezuela. Napansin niya na wala talagang balak ang mga ito na sumuko. Pero gaya ng sinabi mo, pati ang mga bansa sa Golpo ay hindi inakala kung gaano katindi
ang magiging reaksyon ng Iran kapag sila ay tinamaan. Nagbukas ito ng malaking problema sa kanya sa Golpo. Hindi lang yon. Pero nakikita ninyo, lalo na kapag pumunta kayo sa Asia, na ang sitwasyong ito ng kakulangan sa langis, enerhiya at iba pa ay nagdudulot ng pinsala sa buong mundo. Hindi siya nagsalita sa pulong na ito na tumagal ng mga 40 minuto at natapos lang ilang minuto ang nakalipas. Hindi siya nagsalita tungkol sa mga isyu ng inflasyon, ng halaga ng pamumuhay dahil wala siyang interes na yungkatin ang bagay na yon. Hindi rin niya binanggit ang Lebanon. Kung gusto ninyo, siya ka natin subukang intindihin. Dahil si Trump ay madalas kailangang unawain hindi sa kung anong sinasabi niya, kundi sa kung ano ang hindi niya sinasabi. Wala siyang sinabi kahit isang salita tungkol sa Israel. Wala rin siyang sinabi tungkol sa Lebanon. Maliban lang nung pinagsalita siya. 2 minuto lang. Alam nating may limitasyon lang ang kaya tiisin ni Trump mula sa iba. Ilang minuto lang yon. Sinabi niya na ito ay isang operasyong puro Amerikano kasama ang mga Israeli. Parang sinasabi niya, panalo tayo ng todo, sabi ni Exit. Wala pang naging kasing galing natin noon. Sinasabi nila na sila ang may pinakamahalagang sandatahang lakas sa mundo. Nagbiro lang siya ng karaniwan niyang biro tungkol sa Ukraine. Kaya sina Zelensky, Putin, akala ko maayos ko ang bagay na ito. Pero sa totoo lang, hindi ko inakala na ang dalawang ito. Talagang galit na galit sila sa isa't isa, sabi niya, pero tingnan mo, hindi talaga sila magkasundo. Ang buwad ay ang aking impresyon. Sinasabi ko ito bilang isang matandang mamamahayag, matanda sa lahat ng aspeto, ay na ngayong gabi sa Italia, hapon sa Amerika, makikita natin kung ano mangyayari sa mga susunod na araw. Ang ibig kong sabihin, nagbigay siya ng impresyon na hindi siya nagyayabang at hindi niya masabi kung kakayanin niya o hindi. Sasabihin ko na lang ang huli dahil kayo ang eksperto sa militar. Ibig sabihin, paparating na, gaya ng sinabi ni Mirko, dumarating na ang mga paratrooper. Doon. Ang usapin dito ay maaring isang pressure sa mga pag-uusap na ito na sinusulat nila. Sa tingin ko, hindi pa direkta sa yugtong ito. Alam ng mga sumusubaybay dito na nangyayari ito sa kasalukuyang presidente ng Kamera na hindi pa rin malinaw ang sakop. Parang isang uri ng Iranianong bersyon ng duo na Witkoff-Kushner. Parang sina Toto at Pipino na pinapadala kung saan-saan sa mundo. Walang interpreter o mapa at di maintindihan ang usapan nila. At pagkatapos, lumalabas na sa totoo lang, wala talagang balak ang mga Iranianong isuko ang sandatang nuklear. Sa bagay na ito, inulit-ulit niya ng 56 na beses na dapat kalimutan ng Iran ang pagkakaroon ng sandatang nuklear. Hindi na talaga pag-uusapan pa. Ibig sabihin, sinabi kong hindi at sinabi kong hindi at bahala na sila pagkatapos. Yun lang. Sige, pagsamahin natin ng ilang punto mula sa teksto na ipinakita ko kanina kay Trump dahil may pangalawang bahagi pa ito. Tandaan, nilagyan siya ng patibong para magsalita tapos sinamantala ng mga Israeli at inatake sila. Kaya sa tingin ko, talagang nag-iinat sila. May malaking problemang estratehiko. Ito ang mga kahinaan na meron ang Bahrain, Qatar, Kuwait, United Arab Emirates, Israel, Saudi Arabia, Oman, Jordan at Iraq. Malaki ang kanilang pagdepende sa isang pasilidad. Ibig sabihin, lahat sila ay may kahit isang pasilidad. Sa kaso ng Bahrain, 3 pasilidad pa nga na kumakatawan sa halos 30% ng inuming tubig, desalinated na tubig at kuryente. Ibig sabihin, kung tatamaan mo ang 3 pasilidad na ito sa Bahrain, mawawalan sila ng 30% ng inuming tubig, desalinated na tubig at produksyon ng kuryente. Ang Qatar ay halos may parehong mga kahinaan. Tulad ng nakikita ninyo, karamihan sa mga bansa ay may ganitong uri ng kahinaan. Sa mensahe ni Trump sa ikalawang bahagi, nakasulat doon na tumigil na ako, mayon ibabalik ko kayo ron. Basahin natin ito, pinatigil ko ang mga pag-atake sa loob ng 5 araw. Ang bigmaan ay magiging post-poll halos 5 araw.
Laban sa mga sentral ng enerhiya ng Iran, mga estruktura ng enerhiya, ano ang mangyayari kung pagkatapos ng 5 araw ay simulan niyang tamaan ng mga estrukturang ito ng enerhiya? Malaki rin ang posibilidad na gagawin ito ng mga Iranian sa mga bansa sa Golpo. At ito ay isang bagay na hindi kayang payagan ng mga bansa sa Golpo dahil mayroon silang likas na kahinaan na ito. Mayroon ding pagbabago. Ang estratehiya ng Iran na magbigay ng presyon, magdulot ng pinsala sa mga monarkiya sa Golpo upang bigyan ng presyon ang mga Amerikano. Ngayon, dahan-dahan dinadala niya sila upang maging aktibong panig. Ang pinakabagong balita, kung gusto ninyong pag-usapan, Leonardo at Eduardo, ay tungkol mismo sa katotohanan na hindi lang ang Saudi Arabia ang mula sa pagiging pasibo ay naging hindi kami sasagot. Maglalaan kami ng posibleng sagot pero mukhang pinipilit nila ang mga Amerikano na tapusin na ito at maging kasali pa nga. At ganoon din pagdating sa United Arab Emirates. Siyempre, kapag nagsimula na ang dalawa, halos lahat ng iba ay susunod na rin. Dahil sa oras na may ganitong kalaking panganib, kung sa loob ng 5 araw ay atakihin niya ang sistema ng enerhiya, alam nila na malamang ay mawawala sa kanila ang mga sistemang ito. Dahil wala silang mawawala, doon pwedeng mangyari kahit ano. Ang patatra kung saan talagang magbubukas ang bigmaan sa lahat ng mga bansa at hindi lang sa pasibibubong papel. At ito sa tingin ko, ang pinaka nakakatakot na senaryo na maaari nating maisip. Alam nating sa huli, aatras ang mga Amerikano at ang mga monarkiya ay haharap sa walang katapusang digmaan kontra Iran. Pero sa tingin ko, tama, sang-ayon ako sa sinabi mo lang. Sa ibig sabihin na ganun din ang nakikita ko. Una, binabati ko kayong lahat at pasensya na sa aking pagkaantala. Nakikita ko rin ang ganitong trend, ibig sabihin, ang mga bansa sa Golpo, sa totoo lang, parang mas malapit na silang gusto makialam ng direkta sa labang ito. Posibleng maglunsad pa sila ng opensibang sortie gamit ang kanilang puwersang panghimpapawid, ibig sabihin direktang makikilahok sa operasyon. Tungkol dito, ang una kong masasabi ay na halos lahat ng mga bansang ito, masasabi nating medyo malalim na rin ang pagkakasangkot nila sa labang ito. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa pagiging target ng pag-atake tulad ng pagganti ng Iran. Pero nabubuhay sila sa isang uri ng limbo kung saan ginagamit ng Estados Unidos ang kanilang teritoryo. Gusto mo kasi nililiparan nila, di ba? Minsan, ginagamit pa ang mga base militar nila. Lagi namang itinatanggi, pero sa huli, lumabas din itong mga linggo na isa ito sa pinakaginagamit na base militar. Dito sa katunayan, pero nandito tayo sa Jordan, mismo sa Jordan, kaya isa ito sa mga pinakadinagamit na base militar ng hukbong panghimpapawid ng Estados Unidos. Nasa Jordan ito, isang bansang nagdeklara ng neutralidad sa simula ng digmahan, kaya nananatili silang parang nasa limbo. Dagdag pa rito, isang bagay na, sabihin na natin, mas naidokumento talaga nitong mga huling araw. Pinayagan din ng ilang bansa sa Golpo ang papapalipad ng mga sumunod sa ATACMS missiles, hindi mismo ATACMS. Sa ilang kaso, Sa madaling sabi, mula sa HIMARS ng Amerika sa kanilang teritoryo. at ito ay syempre nangyari mula ron dahil hindi nila maabot mula sa ibang lugar, ayun, may mga video rin. Kaya itong unang salita para sabihin na oo, may panganib talaga sa madaling salita ng isang escalation. Mula sa pananaw ng mga puwersang panghimpapawid at missile ng mga bansang ito, sumasali na sila sa mga opensibong aksyon, hindi na lang depensibo sa kanilang teritoryo. Siyempre, pero sa tingin ko, medyo malalim na rin ang pagkakasangkot nila at baka hindi naman talaga magbabago ng malaki ang balanse. Kasi hindi ko iniisip na, at baka tanungin ko rin ang opinion ni Leonardo tungkol dito, hindi ko iniisip na ang mga arsenal, lalo na ng mga bala at precision munitions ng mga bansang ito, ay makakagawa ng malaking pagkakaiba sa pag-atake sa mga target na mahalaga ngayon. Ibig sabihin ng mga underground missile bases at iba pa. Kaya sa tingin ko, hindi sila makakagawa ng higit pa sa ginagawa na ng Estados Unidos at Israel. Samantala, sa kabilang banda, tulad ng tama namang itinuro ni Mirko, may panganib na magkaroon ng seryosong pinsala sa mga infrastruktura. Mga infrastruktura na talagang mahalaga. Na sa unang mga pagganti ng Iran, sa unang linggo lalo na, ay tinamaan na ng kaunti.
Sabi nga ng isang lalaki, may isang baliw, pasensya, hindi patay na tao, ganyan ang mga bansa sa Golpo. Nagkaroon ng unang pagganti, nakita natin lahat, at para sa akin, isinagawa ito, sabihin na natin, hindi talaga para tamaan ang mga pasilidad ng desalinisasyon. Hindi nila tinarget ang pinaka-critical na infrastruktura, pero pinakita nilang kaya nilang tamaan ang iba't ibang lugar na sa teorya pinoprotektahan ng mga sistema ng anti-ballistic na isa sa pinaka-advanced sa mundo o ng napakahalagang mga depensa sa impapawid. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin kung gagawin talagang pagsubok, lahat-lahat na at ang mga bansang ito ay direktang sasali sa labanan. Tulad ng sinabi ninyo, sa ngayon din ako na may napakalaking posibilidad na masira o matamaan ang mga infrastrukturang ito. Dahil hindi nila agad na ipakita na kaya nilang ipagtanggol ang mga ito laban sa ganitong pag-atake ng Iran. Marami ring nakasalalay sa reserba at kakayahan ng Iran na ipagpatuloy ang pagpapakawala ng mga misil at drone. Sa ngayon, tila nananatili pa rin sa mapanganib na antas. Ako na ba? O kamusta sa lahat? O tama talaga. Ganito ko ikukwento. Sa simula ng kwento, may dalawang estratehiya ang Iran. Una ay umatake sa mga target na militar. At yun lang, ibinato nila lahat ng meron sila laban sa mga base sa lugar ng Golpo. Punto, isang paraan, hindi asimetriko pero medyo mas kaunti. At pagkatapos ang pangalawang posibilidad ay umatake rin sa mga sibilyang target. Para gawin yung nangyari pagkatapos. Ibig sabihin, maglagay ng pampulitikang at diplomatiko na pressure sa mga bansa sa Golpo, sa mismong lupa nila, para maapektuhan ang mga tao, ang pakiramdam ng seguridad, ang oportunidad ng ginagawa sa antas ng politika, at itulak ang Washington na itigil ang pag-atake sa pinili nilang target. Ang ikalawang posibilidad, mas estratehikong paraan. Isinakripisyo nila ang arsenal na pwedeng gamitin sa pagtama sa base ng Salti sa Jordan o alinmang base ng Amerika roon para maglagay ng presyong politikal. Tama, mali. Sa isang banda, pwede sana nilang inatake ng mas malaki ang mga target na militar para mas kaunti ang babalik na atake sa kanila. Inamin mong nagsisimula kang tamaan tulad ng dati. Mas maraming aero-refornitory, katsa bombardieri, at mas kaunti ang babalik na atake sa iyo. Mas pinili nila ang political at estratehikong paraan. May sesay, hindi ko alam kung gagano yung sinasabi namin ni Mirko, simula pa lang, na ito yung mas estratehikong pagpili ng Iran na may saysay naman. Delikado ito dahil pwede kang mas maraming kaaway. Sa simula, ang mga bansa sa Golpo ay tumugon sa pamamagitan ng matinding protesta na gusto ni General Capitini at hindi na sila nagsalita pa ng marami. Ngayon, makalipas ang ilang linggo, makikita nyo na may ilan ng hindi makapaghintay. Gusto na nilang gumamit ng militar. Ang Saudi Arabia, pagdating sa Air Force, sa rehiyon ng Gulf, siguro sila ang pinakamahusay. Sila yung may konting tradisyon at mas maraming pagsasanay. Hindi ko alam kung ilan kasi may iba pala di ko nababanggitin. Sinasabi nila na ang Air Force ng Qatar at ng United Arab Emirates ay parang pangparada lang. Hindi talaga sila may tunay na kakayahan sa operasyon. Magaganda ang mga eroplano at armas nila, pero hindi talaga sila kayang magpatupad ng mga misyon. Hindi ko alam, pero nadududa rin ako. Sa puntong ito, ang Iran, at tatapusin ko na, ay kailangang timbangin ang resulta ng kanilang estratehikong desisyon. Tama ba o mali ang ginawa nila? Malalaman natin. Napansin din natin kamakailan na dumami ang pag-atake sa Israel. Tama ba ako, Mirko? Nagkaroon ng paglilipat ng mga aktibidad. Mayon ipapakita ko ang isang graphic mula sa Anadolu, isang Turkish na kumpanya na medyo sablay sa mga numero at posibleng bias. Pero hindi rin may kakaila ang kasaysayan kaya wag ninyong tingnan ang mga numero na sa tingin ko ay doble o triple kumpara sa lahat ng ibang sources. Pero hindi maikakaila na nakita natin mula Pebrero 28 hanggang Marso 15, tingnan ninyo ang mga arrow, ito ang Iran na umaatake.
Halos pantay-pantay ang pagkakabahagi, medyo marami papunta sa United Arab Emirates at sapat din papunta sa Kuwait. Pagkatapos, pababa na sa Saudi Arabia, Bahrain at iba pa. Kung mapapansin ninyo, mula ikalabing-6 hanggang ikalabing-8 ng Marso pataas, halos tumigil na sila sa pag-atake sa Oman, Jordan, Qatar, Bahrain, Saudi Arabia, Kuwait at iba pa. At lahat ay nakatuon na sa Israel. Now, may katuturan naman dahil sabihin na natin ang pinuno ng ideyang ito ay mas nasa Tel Aviv kaysa sa Washington. Pwede ba nating sabihin yon o baka isipin nilang conspiracy theorist tayo na puro Epstein files ang pinag-uusapan? Aminin natin, malaki talaga ang impluensya ng mga Israeli sa kwentong ito. Marahil napansin ng mga Iranian na gumagana ang kanilang estratehikong political na estratehiya. Kaya nagsimula silang umatake ng matindi sa Israel para kumbinsihin ito. Sa tingin ko, darating ang panahon na pag-uusapan natin ang interception rates. Kasi may ilan talagang nakakalusot. Tama, Oo, sa Israel malaki ang sensura, hinaharang ang mga mamamahayag ate bompo. Ito ang mga datos, makikita ang pagbaba, 28 ng Pebrero sa pagitan ng mga misil, drone, 350 misil, 800 drone at BP. Makikita man ang malinaw na bandang ikawalo sa pagitan ng ikawalo at ikasyam, mayroong napakalaking pagbaba. Mapapansin nyo na nananatiling pare-pareho at ngayon ay bahagya pang tumataas ang ilang misil dahil syempre nagiging mahirap na. Makikita natin mamaya gamitin ang mga ito. Hinahabol nila ang mga ito. Makikita mo ang napakaraming video ng pambobomba mismo sa mga individual na sistema ng drone sa ilalim ng tulay o sa labas ng labasan ng isang lagusan at BP. Mas kaunti pagdating sa mga drone na nananatiling pare-pareho. Kung may pagkakapareho, para sa akin bilang militar, ibig sabihin hindi mo kayang bawasan ang lakas ng kalaban lampas dito. At dahil ang antas na ito ay sapat na para magdulot ng maraming problema sa mga bansa sa Golpo, masasabi kong hindi mo naabot ang iyong layunin. makikita rin sa graph na ito ang isang detalye na maaring hindi napapansin. Yung mga pulang misil na nakikita ninyo ay bahagi ng ballistic at cruise missiles. Pero sa alam ko, karamihan dito ay ballistic missiles. Madalas gumamit ng ballistic missiles ang mga Iranian. At totoo, kakaunti lang sila kapag tiningnan mo ng ganito. Isipin mo, 1,015 ballistic missiles araw-araw sa loob ng buwan. Kung titingnan ninyo ang digmaan ng Russia at Ukraine, napakaraming armas ang ginagamit. Ang 1,015 ballistic missiles kada araw ay hindi kaunti. Siyempre, dito hindi naman natin pinag-uusapan. Bibigyan kita ng paghahambing, Eduardo. Yung huling pag-atake ng mga Ruso ay may 300 drone, sa tingin ko mga 10, sa iba't ibang uri ng Paka at 7 Iskander ballistic missiles. Tama, pero kadalasan, 25 hanggang 30 Iskander bawat araw ang pinag-uusapan natin dito. At sa katunayan, ito ay isang bagay na madalas na minamaliit. Dahil sanay na tayo sa dami ng drone, minsan nababaliwala natin ang halaga ng mga malalakas na ballistic na ito. Ibig sabihin, kung kaya nilang ipagpatuloy ang ganitong bilis, gusto kong sabihin na hindi magtatagal, magkakaroon din sila ng kakayahan na hindi lang ilunsad ang mga nakaimbak na meron sila Sa loob ng mga bundok, sa loob ng mga base ng bundok. Pero meron ding ilang produksyon na napapatuloy kahit ng ilang mga modelo. Ngayon, ayon sa graph na ito, binilang nila hanggang 1,400 ang inilunsad na misil. Karamihan ay balistiko. Ang datos tungkol sa mga inventaryo ng balistikong armas ng Iran, syempre, nababago depende sa kung sino ang tumitingin. Pero kung magpatuloy ang digmaan ng ilang buwan, mauubos din ang mga paunang inventaryo. Sa madaling salita, at ito ang magiging patunay na hindi nagtagumpay ang panig ng Israel at Estados Unidos na ma-neutralize ang buong produksyon, sa madaling salita, ng mga balistikong armas. Isa rin sa pamunahing layunin ay magtagumpay ang Iran na mapanatili at mailipat ang bahagi ng produksyon ng kahit isang modelo ng short-range at medium-range ballistic missiles. Ang kailangan lang para magpatuloy magbanta sa Israel at mga bansa sa Golpo ay magtagumpay sila sa produksyon ng dalawang modelong ito sa loob ng mga underground na base o kahit papaano sa mga lugar na hindi kayang abutin ng Estados Unidos at Israel, kaya kadalasan ay nasa ilalim ng lupa o kahit sa mga sulok ng bansa na mahirap nilang maabot. Ito ay isang napakahalagang baraha. Babalikan ko ito. Sa isang digmaan ng pag-uurong sulong, ibig sabihin kung hindi titigil ang digmaan na ito,
at magiging malawakan tulad ng digmaan ng Russia at Ukraine. Doon ko gusto makita na papasok lahat ng usapan nung simula ng digmaan, lalo na tungkol sa stock at produksyon ng mga interceptor. Iba ang usapan kung isang buwan lang o dalawa, lalo na kung mas matagal at ang kalaban mo kaya magpakawala ng 10. Pasensya na, hindi na kailangan magpakawala ng 100 missile dahil nakita na natin nung nagpakawala sila ng 300. Sa huli, hindi naman malaki ang pinsala, lalo na sa militar o kahit nung nakaraang taon. Ngayon, mas marami silang natamaan na mga target at mas maingat pa, lalo na nakita natin yung mga radar system THAAD at iba pa. Para sa kanila, sapat na ang magpakawala ng 100 drone at 25 misil araw-araw para mapanatili ang isang krisis na hindi na kayang tiisin ng mga Amerikano sa politika. Malamang may 6 na buwan o 1 taon silang inventaryo. Sa totoo lang, kaya nilang ituloy ang estratehiyang ito kasama ang produksyon. Ito ang mga estadistika bawat bansa. Mga Iranianong misil, balistiko at mga drone na pinakawalan laban sa Saudi Arabia. Makikita ninyo at ito naman ay sa Bahrain. Unti-unti nilang binawasan. Makikita ninyo, ito naman ay laban sa United Arab Emirates. Makikita ng malinaw ang pagbaba umpara sa original na estratehiya. Yung sinasabi mo tungkol sa Mosaic Defense na madalas ko ring nababanggit, kung titingnan mo ang Iran, parang Mordor. Kung napapaligiran ka ng mga bundok at may lambak sa gitna, good luck na lang. Ang sumubok na sakupin ng ganitong bansa ay hindi tulad ng Venezuela, may mahigit 70 milyong tao ang bansa. Pero ang pinakamahirap na punto ay sila. 40 taon na silang naghahanda para dito. At ang ganitong klase ng mga base gaya ng nakikita ninyo, lumalabas sila. Yung tinatawag na shoot and scoot, lalabas sila, babaril. Pero nandito sila sa loob halos buong oras. Pwede mong sirain at isara ang mga lagusan, pero marami silang labasan, parang mga daga, 10 o higit pa. Ito ay mga propaganda na larawan na pinapakita sa'yo na parang malaking base. Pero napansin ko rin madalas, kahit sa mga video kung saan tinamaan sila, na minsan isa lang itong simpleng butas. Sa gilid ng bundok, totoo, truck lang yun na tinakpan. Kaya rin nilang gumawa ng kahit ilan na gusto nila. Hindi mapipigilan ng puwersa ng himpapawid ang ganitong paraan ng paggawa. Para ng mga bunker sa Albania. May nakita akong tanong, kakapitan ko ito para magkomento. Ang tanong ay, ilan pang launcher ang nasa serbisyo noon? Isa sa mga pinakamalawak na usapan mula nung nagsimula ang huling digmaan ay tayo, lalo na ang mga Israeli ang nagsasabi na ang mga puwersa ng Israel o ng Estados Unidos ay nawasak na ang karamihan sa mga launcher. Kaya nga, optimistiko sila lalo na nung una at sinabing na neutralize na ang malaking banta mula sa Iran. Ngayon, malinaw naman based sa mga datos na nakita natin, malamang ay hindi ito ganun katotoo. Gusto ko lang ipunto na una sa lahat. Siyempre, hindi ko rin alam. Hindi ko tiyak kung ilan pang meron sila. Dapat kayo magduda sa mga nagsasabing alam nila ito. Ayun, yun ang sagot ko. Pero igit sa lahat, magduda kayo sa mga numerong yun, sa mga numerong kumakalat din sa mga mainstream media. Kadalasan galing ang mga yon sa pagkakataong ito, Israel. Pinag-uusapan nila ang daan-daan, huli kong tanda ay umabot sa 300 o higit pa, ang mga launcher na alinman ay nawasak o hindi na magamit. Kaya may puwang pa rin para makalusot. Sa pahayag na ito, kung isasalang-alang ang ebidensyang makikita sa kanilang mga video, may dahilan silang ipakita ito. Siyempre. Bukod pa rito, lahat ito ay mga precision attack. Kaya karamihan, sa tingin ko nga, lahat ng mga ataking ito ay na video, batay sa mga ebidensyang nakikita. Umabot na tayo sa mga 40 launcher na tinamaan, nawasak at hindi 300. Ayan. Una, mag-ingat sa pagtingin sa mga launcher bilang isang bagay na hindi mapapalitan. Mga attract lang yan na may, isang telescopic na sistema ng papapalipad, isang rampa na gumagalaw. Para sa akin, wala namang sobrang high-tech dyan. Masyadong nakatutok ang atensyon na parang hindi mapapalitan ng mga yan. Samantalang madaling simulan ulit ang paggawa ng mga launcher. At saka ikaw, pinag-uusapan mo ang mga launcher, mga missile, mga launcher ng drone. Tama, yun mismo. Parang apekar na may rampa. Halos ganun nga. Minsan, sapat na ang may balkonahe, hindi mo na kailangan ng ape car. May magdadala naman yan sa'yo. Ipakikita ko pa ang ibang graph para maipakita ang koneksyon.
Makikita mo, malaki ang bagsak sa simula tapos naging consistent at halos ganoon na lang natira. Tulad ng nakikita ninyo, magkahawig ang mga datos sa 30, 20, 25, 38 at halos nasa 100 na mga drone. Makikita ninyo sa tuloy-tuloy na takbo, malinaw ang epekto ng mga merkado at pressure. Ibig sabihin, para sa mga sea insurance company, kahit 25 o 100 drone 10 o 30 missile, walang nababago talaga. Ang totoo niyan, insure ka nila kahit isa lang ang lumipad, kaya nila kayang panatilihin pa. Nag-a-adjust sila siguro, kaya sa pag-a-adjust nila, malamang tataas pa. Bukod dito, hindi lang missiles ang usapan, may mina rin. Hindi lang barko ang kailangan nila. Sa Ormuz, sapat na ang mas mura, madaling palitan at maraming bagay. Pati ng mga drone, ibig sabihin mga suicide naval drone, pati na rin mga first-person view drone. Pwede silang makarating doon. Kaunti lang ang pinsala nila, pero kung mapatay nila ang crew ng barko, mahirap agad makahanap ng kapalit, lalo na sa oil tanker crew na gusto magtrabaho. Kawawa naman sila, basta tamaan lang yung bahagi ng propulsion sa isang pagkakataon. Kaya napupunta tayo sa politika. Yung mga trader ng langis, pagkatapos ng anunsyo ni Trump at pagtanggi ng Iran, tumataya sa futures at kumikita. Nagkaroon ng transaksyon ng, kung hindi ako nagkakamali, 1,000 bilyon para sa 650 milyon. Kung maaari mong ipaliwanag, Daniele, kung bakit pinag-uusapan ito at kung paano naging parang isang misyon ang bagay na ito. Sige. Hindi lang nila ito pinag-uusapan. Pero kung titingnan mo, sa iba't ibang social media, halos sa buong mundo, may kakaibang pagkakaisa. Sa mga ganitong sitwasyon, ibig sabihin, halos lahat ay nagsasabi na nagkaroon ng napakalaking insider trading ilang minuto bago magsalita si Trump. At kung pupunta ka mismo sa ikalima, ayan, sa ikalimang talata ng pahayag, BBC. Nandiyan ang reaksyon ng White House sa harap ng isang paratang na halos nagkakaisa ang mga merkado. Sabi ng White House na nilalabanan namin ang insider trading. Kumbaga, salita lang. Pero sa totoo lang, galing din sa loob namin ng mga ganyang bagay. Ang isa pang konsiderasyon na mas pampolitika ay bumabalik sa buong organisasyon ng ikalawang termino ni Trump. Ito ay ang Securities and Exchange Commission ng New York. Kaya ang ahensya na dapat sana ay lumalaban sa insider trading. Ang huling bagay na naiisip gawin ng ahensyang ito sa ilalim ng Pangulong ito ay ang tingnan kung may biglang yumaman sa loob ng 15 minuto. Kaya hindi lang masamang mensahe ng uri ng katiwalian ng meron ka, sa totoo lang, nagnakaw ka. Sabihin na lang natin, nagnakaw ka. At mula sa pahayag, mula sa sagot na ibinigay mismo sa BBC ng Malacanang, merong bahagyang pag-amin. Dito, nagsimula ang lahat at ito ang pinakamalamang na nangyari. Dahil talagang mahirap makialam sa loob ng ilang minuto lang bago mangyari ang isang bagay na ganito. Non puoi muoversi comunque la 150. Hindi mo kayang ilipat ang $650 milyong sa loob ng isang oras kung hindi ka pa handa na gawin ito. Tama. Hindi lang yon, kailangan mo rin ng sistema na handang tumanggap ng ganitong klase ng pustahan. At kailangan mo, inuulit ko, malaman na kahit mahuli ka at sakaling may investigative journalist na makahuli sa'yo sa mga susunod na araw, wala talagang gagawin ang Securities and Exchange Commission sa'yo. Ibig sabihin, naglaro ka sa sistemang may impormasyon kang hindi dapat gamitin na makakasama sa merkado. Dahil ninakaw mo ang pera ng ibang investor, malinaw kung kanino mo ito ginawa sa merkado at sino dapat ang nagbabantay sa tamang operasyon ng merkado. Alam mo naman pinapayagan kanilang dalhin ang nakulimbat mong pera. At magandang gabi sa lahat. Ito ay mga operasyon at dito ko tatapusin na sa totoo lang mula pa nung nagsimula ang ikalawang termino ni Trump ay naitala na. Ang mga anak ay naging biro sa internet ng napakaraming American podcast. Ibig sabihin si Kushner, ang pera na kinukuha niya mula sa mga bansa
sa Gulpo. Ito ay isang Amerika na kahit nung 20 o 30 taon nang nakalipas, maging republikano man o demokratiko, ay hindi kailanman papayagan ang ganitong antas ng korupsyon. Ito ay korupsyon. Ang kapal ng mukha nito ay hindi lang basta pupunta ako, tutulong ako, ewan ko, Putin, papayagan mo akong magpatayo ng 5 hotel sa Moscow. Ibig sabihin, mas malaki pa ang operasyon dito. Daniel? Ikaw na may. Isang tiyak nakakaunti. Naalala mo ba ang inside trading nung unang o ikalawang digmaang golf? Hindi sa ganitong antas. Hindi ako, sa ganitong antas, hindi pa talaga. Hindi lang yon, pero kung isipin mo, patuloy nilang pinipilit na itong masayang kopya. Parang sina Toto at Pepino na pumunta sa Piazza Duomo sa Milan para sa akin. Shikat na eksena, Nuvolevin, Savar, Wittkok at Kuchner ay ibinebenta pa rin sila bilang dalawang inosente na umiikot sa mundo, gumagawa ng gulo. Kaunti lang ang naiintindihan at ayos lang yon kay Trump. Sa totoo lang, itong operasyon ng insider trading ay nagpapakita na mas malaki talaga ang nakataya. Ibig sabihin, hindi lang basta ibinibigay sa iyo ang isang second hand na jumbo. Kay Presidente o sa mga Swiss, dinalan siya ng linggoto ng ginto. O si Machado, ang kawawang pinuno ng oposisyon, ay dinalan siya ng Nobel Prize. Ibig sabihin, ang pangyayaring ito ay talagang nakaapekto, huwag malitin, sa bigat ng sitwasyon sa pandaigdigang kapitalismo na nag-i-invest sa New York, sa stock exchange. Kapag kumikita ka ng ganitong pera, inuulit ko, ninakaw mo ito sa iba. Sino kaya kung di sila mag-invest pa dito sa Europa? Hindi, kabaligtaran. Isa pa ito ang binabantayan ko matapos ang mga spekulasyon na ito. Yung katotohanan na maraming mga barko ng gas na papunta sana sa Europa habang nangyayari itong kaguluhan na ito. Tingnan ninyo, ito yung Mistral, Sinsima, Elisardea. Tingnan ninyo kung saan sila umiikot. Pumupunta silang lahat sa Azio. Tingnan ninyo, nagkakaroon din ng malaking problema sa ganitong aspeto. Mga bagay na in-order mula Europa, pero dahil mas mataas ang alok sa Asia, doon sila pumunta. Ito ang ilan sa pinakamahalagang gas carrier na papunta sana sa Europa. Tingnan mo kung paano biglang, tingnan mo ang petsa. Dahil ito ang nakakatuwang bahagi, bigla silang lahat nagbago ng direksyon. Halos binabalewala nila ang kanilang mga kontrata sa pagbili dahil may mas mataas silang natanggap na alok at lahat sila ay pumunta sa Asia. Ito ang nangyayari ngayon. Tapos, magtataka ka kung bakit may 40% tayong dagdag sa gin. Bukod pa dyan, nagbanta rin si Trump. Pag-uusapan din natin ang tungkol sa Europa, sumali kayo, pumunta kayo rito, doon. Kasi malaki ang nagbabago sa mga bagay na ito. Nagbabago ang mga baraha sa mesa. Buti na lang at malapit ng Kagsibol, kaya umaasa tayo na pagdating ng taglamig, may babalik na ang gas. Pero pati na rin yung nakita natin sa Italia, yung ginawa ni Meloni na alisin ang mga buwis sa loob ng 2 linggo, mga ganung bagay. Mga bagay ito na medyo papakalmahin ang merkado ng ilang linggo. Pero kung magpatuloy ito, sa 2 linggo, balik na naman tayo sa gasolina na higit 2 euro. Panindigan mo lang kung di ka malulugi. Kung hindi, susuko ako. Pwede rin akong gumamit ng espesyal na pondo para dito. Dito, hindi naman tayo nalulunod sa pera at ginto. Sa panahong ito sa Europa, nakikita natin ang sitwasyon. Ang panganib ay stagflation, stagnasyon at inflasyon. Na dati na nating naranasan dahil sa issue sa enerhiya. Galing tayo sa isang krisis papunta sa iba habang nagsisimula pa lang tayong bumangon. Tungkol sa pagputol ng gas at langis mula Russia, naghahanap tayo ng alternatibong mapagkukunan, ngunit matagal pa rin ang ating pagdepende sa mga ito. Ang punto, hindi agad mapapalitan ang 20 to 30% ng supply ng biglaan.
Kaya sunod-sunod ang krisis, halos walang panahon ng merkado para makabawi. Napupunta ka sa krisis kung saan 2 taon kang nagbabayad ng mahal sa gas, tapos mag-stabilize, pero may panibagong krisis ulit, mula krisis sa krisis. Pagkatapos, ang basehan ng presyo ay nagiging mas mataas kumpara sa nakita natin noong 2022. Malaking problema ito, makikita natin. Pati kalagayan ng Alemanya, Pransya at mga panloob na isyung pampolitika. Malamang sa mga susunod na taon, mananalo ang mga kanan sa iba't ibang bansa. Hindi si Le Pen ang kanyang tagapagmana, malamang pati ang partido ni Farage sa Inglaterra, susubukan nilang pigilan, magpapalit-palitan sila sa Für Deutschland. Pero malaki ang naitutulong ng mga krisis sa mga nasyonalista. Kasi nakita ninyo, gusto ninyo ng pandaigdigang politika, European, gusto ninyong makilahok sa digmaan dito, doon, kung saan-saan. At kaya sa tingin ko, tataas sila at ang ibig sabihin ng tumaas ay mas mag-iisip para sa sarili. Hindi ba, Leonardo? Oo. Mga manyobrang Europeo para sabay harapin ang sitwasyon pero kanya-kanya pa rin. Ayan, pero may isang bagay na dapat gawin ng Europa. Pasensya na kung naistorbo kita, ang nuclear. At ito ang yugto kung saan kailangan natin ng isang tao na maglalakas loob at magsasabi, Ginoo, kailangan nating makalaya mula sa bagay na ito. Ayos lang ang green, pero ang green ay hindi tuloy-tuloy para sa pangangailangan ng isang bansa. Kailangan nating ilabas muli ang nuclear, isang pagbate sa abogado ng atomo. Dapat sana ay, pero nuclear, may nagsasalita na ba tungkol sa nuclear para sa layuning militar? Gumawa ng European deterrence? Nuclear, ayos lang. Gumawa ka ng sarili mong deterrence, kaibigan ko. Siyempre, meron ako ang sarili kong deterrence. Kumakain ako ng maraming beans. Meron lang. Pagkatapos, kailangan natin pag-isipan ang nuclear energy, ang mga reaktor ng ika-4 na henerasyon sa ganitong pananaw. Ang problema, hindi sila magiging handa sa isang buwan. Nahuhuli tayo sa Italia dahil 2 beses nating tinanggihan kasi matatalino tayo. Pero sa Europa, kailangan pa nating dagdagan ang aksyon para sa nuclear at nagsimula na ito. Oo, may typical din sa Italia eh. Nagre-referendum tayo tungkol sa nuclear at Chernobyl, tapos nagkaroon ng pangalawang Fukushima. Talagang nakuha nyo ang talino, 2 tama sa 2 subok. Pero kung tayo ng mga kanluranin ay naghihirap at tayo pa ang pinakamayayamang bansa sa mundo, kamusta na lang ang kalagayan ng natitirang bahagi ng mundo? Iyan mismo ang punto. Ang mga bansa, lalo na kung mas industrialisado, ay mas umaasa sa enerhiya, langis, pataba at mga ganitong bagay. Kabaliktaran, ang mga bansang nagsisimula pa lang umunlad ay mas konti ang pangangailangan sa ganitong bagay dahil wala pa silang sobrang mekanisadong industriya tulad dito sa hilaga ng Italia. Talagang ramdam natin ito, lalo na tayong araw-araw nagpapalakad ng daan-daan, libu-libong truck para maglipat ng mga bagay. Kaya ang pagtaas mula 1.7, naalala ko na ang gasolina ay 1.6 at 6 na po kahit sa lugar namin hanggang mga 1.5 buwan nang nakalipas. Tapos nadagdagan pa ng 3.5 sentimos. Isipin mo ang epekto nito sa presyo ng patatas, truck ng gatas o anumang kailangang ilipat. Lalo itong lumalaki sa mga sobrang daming volume. Punta tayo sa sikat na usapan tungkol kay Diego Garcia. Napag-usapan na natin ito sa isang short pero hindi pa natin ito napag-usapan dito sa channel. Yung 2 misil. Leonardo, ikaw na. Susunod ako gamit ang slides. Kaya nagulat kami na makita, pasensya, na makita raw na lumipad parang 2 misil bawat isa. Intermediate range ballistic missile. Kaya intermediate range, mga 4,000 kilometer mula Iran hanggang sa base ng mga Ingles at Amerikano sa Diego Garcia. Isang sorpresa ito dahil ang alam ng lahat ay hanggang 2,000 siguro, 2,500 kilometer lang ang abot ng mga Iranian. Isang limitasyon na kusang ipinataw ng rehimeng Iranian para hindi rin masyadong mapansin ng mga Europeo. Heto, ang animasyong ito. Ipinapakita sa atin ang saklaw nito. Walang naging epekto ang 2 missile. Mukhang bumagsak ang isa dahil nagka-malfunction, hindi ko alam. At ang isa pa ay na-intercept ng isang SM-3, isang missile, na inilunsad ng mga Amerikano gamit ang gabay ng sistemang Aegis. Ang SM-3 ay missile na natalakay na natin dito 2 taon na ang nakalipas. Nang pinag-uusapan natin ang unang digmaang pangkalawakan, wala masyadong kapansin-pansin.
Nagpakawala lang ang mga Houthi ng medium-range na misail sa Israel na na-intercept sa labas ng atmosfera. Isang labanan sa labas ng atmosfera. Sa animasyon ni Mirko, makikita ninyo ang tinatawag na kill vehicle. Bakit? Dahil ang SM-3 ay isang missile. Ang Terraria ay multi-stage. Ang huling yugto ay ang kill vehicle. Nakikita niyo ba ang mga apoy na tumutungo sa iba't ibang direksyon? Ano ang mga iyon? Kapag lumampas ka ng 100 kilometer sa Kármán Line, wala ng hangin para sa paglipad at kontrol. Kung gusto mong magmaniobra ng walang hangin, solusyon dito ang paggamit ng maliliit na bugso ng materya gamit ang maliliit na rocket engine. Kaya hindi ginagamit ang mga pakpak para gabayan ng isang bagay na lumilipad sa labas ng atmosfera dahil walang hangin na pwedeng sandalan para gumalaw. Kaya ginagamit ang mga maliliit na bugso na ito. Ang SM-3 ay dati na nagpakita ng magagandang resulta laban sa medium intermediate range missiles. Kaya posible ring gumana ito ngayon. Saan galing ang 4,000 kilometer nito? Sige. Dalawa ang mga katotohanan. Una, o niluwagan nila ang warhead ng isang Karman Char 4 o ng isang Sigil 2. At dahil dito, kapag binawasan mo ang bigat ng warhead, tumataas ang abot nito. At baka umabot ka nga ng 4,000. O baka naman naglunsad sila ng Sigil 3 na isang 3-stage na bersyon ng ballistic missile na ito na sinasabing nasa development at testing pa lang, hindi pa operational, pinag-uusapan pa lang. May nakita akong magkakaibang balita, hindi natin alam. Pero pinapalagay ko lang. At dito, baka maitama ako ni Dr. Fontana kung mali ako. Kung babawasan natin ang bigat ng warhead ng isang missile, hindi ibig sabihin na agad-agad dodoble ang abot nito. Kasi ibig sabihin nun, mababalanse rin ang missile. Alam ko na kapag nabawasan ang warhead, mas magaang at mas malayo ang abot ng missile. Kailangan mong gawin ito ng tama. Kasi kung hindi, mahirap kontrolin ng missile. Lalo na kapag pabagsak na. At iniisip ko na ang dahilan kung bakit nasira sa ere ang isa sa dalawang missile na ito ay maaring dahil sa pagbawas ng warhead. Medyo minadali o hindi na engineer ng maayos. Hindi ako sigurado, pero inuulit ko, puro hinuha at spekulasyon lang ito. Ang mahalagang bagay, bago ko tapusin, ay ang psikolohikal na epekto ng isang bagay na kayang tumama ng 4,000 kilometer. Mga kaibigan at kasamahan, kinabukasan matapos ang pangyayari, tinanong nila kung tatargetin na ng Iran ang Europa ngayon. Pag-uusapan natin ito kasama si Eduardo, pati ang mas malaking partisipasyon ng mga base militar ng Amerika sa Europa. Possono diventare un Unti-unting nababawasan ang aktibidad ng mga base sa gitnang silangan dahil palagi silang napipinsala. Dagdag ko lang tungkol kay Diego Garcia since napag-uusapan na rin. Sang-ayon din ako sa pagsusuri kung bakit nga ba bumagsak ang isa. Talagang isa iyon sa mga pinakamalamang na dahilan. Dahil binago, marahil minadali, sabihin na natin, kulang sa oras. Isa sa mga misil na sa teorya ay umaabot ng 2,000 hanggang 2,500 kilometer ang maximum. Siyempre, may posibilidad na makagawa ng isang uri ng prototype na medyo binago na hindi dapat magkaroon ng aberya. Idadagdag ko pa, kung hindi ako nagkakamali, sinabi ng mga Amerikano na yun na shoot down. Sa tingin ko, oo. Yun yung isa pa sa palagay ko. Yung na-shoot down yung mga 3,200 km mula sa Iran. Ibig sabihin, hindi pa talaga ito nakarating sa mga base. Kasi nga naman, yung mga SM-3 gaya ng nakita natin, nakaka-intercept sila bago pa man tumama. Kaya para sa akin, mahalagang factor ito. Kasi hindi ibig sabihin na sigurado tayo hindi sila makakarating sa Ego Bersia. Kundi, posible pa rin nilang magawa yon. Idadagdag ko rin, mahalagang detalye para sa akin na mula sa panig ng Iran, itinanggi nilang sila ang may gawa ng pag-ataking ito. Siyempre, hindi ibig sabihin na wala tayong ebidensya. Malamang ang crew ng Cacho Torpedinier o mga nakakita sa radar lang ang may ebidensya. Nako ako, sa totoo lang, hindi pa ako sigurado kung ito ba ay isang uri ng fake o hindi. Dapat ding banggitin na karamihan ng pag-atake hanggang ngayon ay inaangkin ng Iran kung hindi ako nagkakamali. Maliban sa nangyari sa Turkey, may pagdududa rin doon. Sa pagkakataong ito, ang totoo ay tulad na sinabi rin ni Leonardo,
posible talagang dagdagan ang abot ng mga misil na ito. Tama ka, dahil bukod sa malayang abot ng mga misil na ito, madalas ay mabigat pa ang ulo nila, kaya posible talaga. Tama ka, Eduardo. Simula't simula pa, iba-iba na ang disenyo ng mga ulo ng misil. Halos lahat ng misil ng Russia pwedeng gawing nuklear o kinetiko. Minsan, tama, sa mismong disenyo pa lang ay iniisip ng posibilidad na ito, isa pang huling bagay na pumapasok sa isip ko. Napag-usapan din ang paggamit ng rocket ng Iran para magpadala ng satellite sa orbit. May ilan sila na dapat mas mataas ang performance, pero magiging bagong bagay yon. Sa tingin ko, yun ang pinaka hindi malamang sa lahat ng hinuha na maaari nating ilagay sa mesa. Kaya tungkol kay Diego Garcia, iniiwan ko na lang ang mga pagdududa. Salamat sa lahat. Mayroon akong alternatibong hinuha na maaring parehong. Mapapaisip tayo kung bakit pinubulaanan ng mga Iranian ang tungkol kay Diego Garcia. Sinabi nila ang kalahating totoo lang. Posibleng barko ang target nila, hindi si Diego Garcia. Kaya sa kasong yun. Nakatutok sila kay Diego Garcia. Pero kung kailangan nating maniwala sa layo kung saan nangyari ang insidente ay nasa 3,200 kilometer. Naalala ko na may ilang Iranian nung source bago ang digmaan na nagsasabing may mga ballistic missile sila na anti-barko na umaabot ng 1,500 kilometer na talagang nakakabaliw na 3,000 kilometer. Itinuturing kung ganap na imposible ito sa simpleng dahilan na mula sa pag-launch mo ng missile, pagdating ng panahon na bumagsak ito, ang barko sa oras na yon ay nakalipat na ng pwesto. Hindi ko rin alam, baka nga umabot pa ng 6,000 o 7,000 kilometer na para sa akin ay talagang imposible. Isa pang detalye na naisip ko ngayon ay kung sakali, Totoo ba ang dinamika na sinabi ng mga Amerikano at Israeli tungkol sa tinangkang pag-atake na ito? Kahit na maniwala tayo sa sinasabing 3,200, sabihin na nating nakarating sila hanggang doon. ibig sabihin nito, maabot nila ang isang mahalagang bahagi ng Europa at pati na rin ng Sicilia, pati na rin ang bahagi ng kontinental na Italia. Pagkatapos, depende pa kung gaano talaga sila makakarating, kung talagang maaabot nila ang lugar na kailangan nilang puntahan. Tulad ng nasa graph, nalalagay sa panganib ang malaking bahagi ng Europa. Lagi kong sinasabi na halos walang saysay para sa Iran na maglunsad ng mga ballistic missile sa Europa. Dahil sobrang katawa-tawa ang katumpakan nito at kailangan nilang paliitin ng warhead, hindi na rin mababawi ang kakulangan sa katumpakan kahit malaki ang warhead. Kaya magiging para lang itong paggamit sa politika, sabihin na lang natin. Pero sa kabilang banda, Diyos ko, hindi ko iniisip na gagawin nila ito, syempre. Pero mahirap pa rin silang ma-intercept sa ilang lugar. Habang sa malaking bahagi ng Europa, dapat naman silang kayang i-intercept ng mga Aegis system, lalo na yung nasa Romania. Maging technical, pati mga barkong pandigma ng Estados Unidos malapit sa Cyprus na may SM-3 missiles na nabanggit natin kanina. Kung tama ang posisyon ng mga asset, protektado tayo laban sa limitadong pag-atake. Pero kung wala sa lugar ang mga barkong pandigma, hindi tayo sigurado. May nakita akong simulation na inilaladay ang Sicilia bilang tanging bahagi ng Italia na hindi gaanong protektado. Pero dito rin, mga kasa lang talaga ito. Ayoko magdulot ng takot. Kailangan lang natin maging kalmado at parang magkakaibigan lang. Bago sagutin ni Daniele ang tanong tungkol sa Epstein Files, gusto ko munang sagutin itong nabasa ko. Ayon kay Caracciola, gusto niyang maging Israeli ang mga natapos niyang tour. Ngayon, walang sama ng loob para sa direktor. Kapag nagpakawala ng 3,200 kilometer missile ang mga Israeli, makikita ng lahat kung saan ito galing. Wala silang mga eroplano na kayang maglunsad ng missile gamit ang eroplano na umaabot ng 3,200 kilometer papunta sa Diego Garcia. Kailangan nilang magpalipad ng missile mula Israel, ngunit mapapansin niyo ng lahat. Para sa akin, ang pinaka-posible lang ay kaso ng Turkiya na medyo malabo rin. Mas simple, maaaring ito ay isang missile pa rin mula sa Iran, pero papunta sa Cyprus. Na kung matatandaan ninyo, palaging na-intercept sa bahagi nyo ng Turkiya, na katabi ng Syria. Sa madaling sabi, yun ang bahaging pumapasok, katabi ng teritoryo ng Syria. Na ang trajectory na dumadaan doon ay maaring talagang nakadirekta laban sa Turkiya. O kaya naman laban sa Cyprus. Dahil na intercept sila sa labas ng atmosfera, tulad ng pinakita ni Leonardo, interceptor din sila sa kasong yun. SM-3 mula sa mga barko malapit sa Cyprus, yung mga parehong nagpoprotekta sa nabanggit ko kanina. Para sa aming mga analyst,
imposibleng malaman ang direksyon nila maliban sa malayo pa sila mula sa puntong may intercept. Sa palagay ko, may saysay na papunta sila sa Cyprus, lalo't alam natin ang papel ng Cyprus sa digmaan na attack gamit ang mga drone. Kaya siguro mas madali na nating maipaliwanag yon. Leo, alam mo ba kung may Israeli missile na kayang abuti ng 3,000 kilometro mula eroplano? Hindi, may ballistic missile sila na iniludunsad mula sa ere. Pero siguradong hindi aabot ng 3,000 kilometro. Siguradong wala. Kaunting prinsipyo ng raso ni Occam ito. Technical na posible. Hindi, nako. May satellite na nakakakita ng mga infrared na bakas ng paglulunsad. Ang mga Ruso, ang mga Chino, isipin mo na lang. Kung lumabas ng Israel ay gumawa ng kalokohan na ganyan. Makikikita yon ng mga Amerikano. Ito ay Isang bagay. na ang patalastas, ibig sabihin, Dapat ay isang bahagi ng kanilang nuclear deterrence. sinasabing walang submarino ang mga Iranian na kaya maglunsad ng ganito kalayong missile, may anti-ship lang sila at hindi rin gumagana ang lahat ng submarino nila. Kaya na India gawin yon. Pero naman, mga pare, hindi. Hindi ko alam kung sino ang nagbibigay ng technical na payo, Kratcha. Kung isipin natin itong sabuatan, mas madali talagang paniwala ang gawa-gawa lang ang balita dahil sila rin ang pinagbula. Bakit kailangang agad maniwala ang nagpakawala ng missile mula sa Israel? Hindi ba pwedeng Israel din ang nagpakalat ng balita? Sa totoo lang, wala naman akong alam, kaya mas pipiliin kong manahimik. Daniele, kung may balita tungkol sa Epstein files, kung napabayaan na lang ito at kaugnay nito, may isa pang tanong, bakit nga ba? Ang Vice Presidente Vance ay kamakailan ay hindi nagaanong nakikita kumpara sa dating niyang mga paglabas, kumbaga kasama ng presidente, medyo nawala siya sa eksena. May dahilan ba dahil si Rubio ang tila hindi gaanong gusto noong panahon ng negosasyon sa Ukraine, pero ngayon, bigla na lang sumikat si Rubio at nawala si Vance. Kaya una si Epstein at pagkatapos si Vance, Kaya sa mga Italianong media, parang nawala na ang buong pangyayari. Sa mga Amerikanong media naman, ay napakababa ng coverage sa mga halatang dahilan. Sa mga English na media, kamanga-manga ang kwento, nakakatuwa. Eskandalo ni Epstein, New York, ang mga isla ng Caribbean. Sa totoo lang, nadudulot ito ng isang malaking kaguluhan sa sistema. Hindi lang sa monarkiya ng Inglaterra, kundi pati na rin sa kwento ng punong ministro ng Inglaterra na pinili sa isang lubos na irresponsableng paraan. Bilang bagong embahador na ipapadala mismo kay Trump, si Mandelson, na alam ng lahat na sangkot sa eskandalo. Epstein, tungkol sa eskandalo ni Epstein, ako na hindi naniniwala based sa karanasan sa mga conspiracy theory ay hindi naniniwalang siya ay nawala na dahil si Trump ay nakipagdigma sa Iran. At para makalimutan ito ng publikong Amerikano, hindi ako naniniwala doon. Ang sigurado ako ay malayo pang matapos ang laban na ito. Palagi kong sinasabi at gusto ko rin kilalanin si Parabellum na nauna ng ilang buwan sa kwentong ito kumpara sa mga media sa Italia. Na ang iskandalo ni Epstein ay hindi lang isang sexual na iskandalo. Ito ay isang iskandalo na may kasamang mga pervertido pero may kinalaman din sa negosyo. Malaking money laundering ng maruruming pera na napatunayan sa maraming dokumento ng Kongreso. Kamakailan lang namatay ang dating direktor ng FBI. At hindi pinalampas ni Trump ang pagkakataon na magsabi ng mga karaniwang kabastusan, lalo na kapag may namamatay. Sinabi niya, hindi, mga ganitong bagay. Si Mueller ay nagsagawa ng isang investigasyon. At ang investigasyon, lalo na sa bahagi na may kinalaman sa mga Ruso, ay labis na nagdawit sa mga Ruso kaugnay ng Estados Unidos ng Amerika at sa kaso ni Epstein. Ulitin ko, ilang buwan na natin itong napag-uusapan. Merong international na money laundering ng maruming pera sa pamamagitan ng Deutsche Bank sa Moscow at Deutsche Bank sa New York. Sa napakaraming kaso, sa konstruksyon, tandaan, ang pinakasentro ay ang pera. Pangalawa ay ang impormasyon, ang pananakot.
dahil may mga pati na rin ang mga serbisyo ng Israel. Sabihin na nating mula sa pananaw, may mga bagay na baluktot. Nagsisisilbi silang hanapin kung ano ang iyong kahinaan, ialok ito sa'yo para mahuli ka. Pagkatapos, tinalakay ang negosyo, koneksyon at iba pa. Kaya ang mga lihim na serbisyo, pati dito sa Italia, para sa mga may alaala ng kasaysayan. Noong panahon ng insidente ng piano solo ni General De Lorenzo, ang mga sikat na dossier na ginawa tungkol sa mga politiko. Noon, pwedeng masira ang karera dahil doon. Ewan ko. Ang isa ay homosexual, ang isa naman ay presidente ng Republika ng Italia. Niloloko ang asawa niya o mas malamang na ang asawa ang nangloloko sa presidente at iba pa. Ang paggawa ng mga dosye, palaging ginagawa yan. Ang kaso ni Epstein ay delikado pa rin. Hanggang ngayon, ibig kong sabihin, patuloy kong iniisip na ang kaso ni Epstein ay hindi pa talaga tapos sa Amerika. Nagagawa ni Trump na itago ito. Dahil, gaya ng sinabi natin kanina tungkol sa SEC na katumbas ng konsob ng Italia, ang Ministeryo ng Katarungan ang pangunahing sentro ng kapangyarihan ng administrasyong Amerikano na unang pinakialaman ni Trump. Pero hindi para magbigay linaw, kundi para pigilan na lumabas ang mga sikat na pangalan. Ang iba pang 3 milyong files na sa FBI, na pati sa FBI, ay nakolekta. Sasabihin ko rin sa inyo ang huling bagay. Daniele, sandali lang para masagot natin. Sabi nila, punong-puno raw ang United States of America. Bakit daw kontrolado ni Israel si Trump sa apps? Hindi kami ang nagsabi niyan. Nagbitiw ang hepe ng anti-terorismo ng Amerika sa ilalim ni Tulsi Gabbard na may asawa ring namatay sa Iraq na nagsabing, hindi ako sang-ayon sa digmaang ito. Israeli lobby ang dahilan ng pagkakadawit natin. Hindi ako nagsabi nito, kundi si Daniele Moro. Sinabi ito ng isang mataas na opisyal ng anti-terorismo ng Amerika. Siya ay Deputy Director o Director, kaya pinag-uusapan natin ang mataas na posisyon sa American Intelligence. Sige, pasukin na agad natin. Napaka-interesante nito. Sa mga nakarang araw ay nagkaroon ng pagkakahati. Pero nitong mga nakarang araw lang talaga, ito sumabog. Itong pagbibitiw na binanggit ni Mirko, ang sabihin na natin, pinaka-pampublikong bahagi ng pangyayari. Isang napakalaking pagkakahati sa loob ng mundo ng maga. Kaya para gawing simple, sa loob ng Amerikanong sentro-kanan. Ang isang bahagi ay nananatiling, gaya ng kasaysayan, maka-Israel. Habang ang isa pang bahagi ay tuluyang napunta sa kabaligtarang direksyon. Ibig sabihin, sinasabi nila na narito tayo sa harap ng isang sabwatan ng mga Hudyo at Mason. Ang pinakakilala na alam ng marami ay si Tucker Carlson. Malakas talaga ang pagkakahati. May pagkakahati pagdating sa Israel. Hindi lang sa sentro-kanan, kundi pati na rin, tawagin na natin, sentro-kaliwa, pati na rin sa Partido Demokratiko. At napaka-interesante, ang pagkakahati ay generational din. Ang mga batang republikano ay may tendensyang kumalas sa tradisyonal na pakikiisa ng Partido Republikano sa Israel at kumukuha sila ng mga posisyong salungat. Ganon din sa mga batang demokratiko, ang pagkakahating ito ay konektado rin sa isa pang aspeto. Mirko, na ito naman ay napansin mo na mula pa noong unang mga araw ng digmaan sa Iran. Ibig sabihin, may isang bahagi ng mundo ng mga mangkukulam na nagsabi kay Trump, mahal na presidente, sinabi mong iboto kita para hindi manatili sina Biden, Obama at Harris at para maiwasan ang ikatlong digmaang pandaigdig. Pero sa loob ng 14 na buwan, 8 na ang digmaang ginawa mo. Nagawa pa niyang mapabomba sa Nigeria. Hindi lang yon, pero ang mas malala sa pagkakataong ito, dahil ito ang paksa na pinag-uusapan din natin ngayong gabi. Pumasok ka sa isang gulo na wala ni isa sa mundo ang makapagsabi kung paano ka makakalabas. Yung pagpupulong na pinag-usapan natin kanina, mga 1 oras at kalahati na ang nakalipas. Nag-iwan yon sa akin ng impresyon. Ang una, di alam paano lalabas at puro salita lang. Hindi, ako ang pinakamatalino at kasing gwapo ko, siya yon. Ikatlong punto na malapit na kaugnay nito. Si Vance ay nawala na. Kung natatandaan ninyo, nung Sabado ng gabi ng operasyon sa Venezuela, kung saan nagbuo sila ng parang mini summit sa Mar-a-Lago.
Kung titingnan ninyo ang mga larawan, may kurtina sa likod, 4 na panel, para subukang gayahin ang White House. Kaya yung napakasikat na litrato ni na Obama, Biden, Clinton sa gabi, na linggo naman talaga yon, mga alas 10 ng gabi sa oras ng Washington. Sinubaybayan ko yon. Mula doon, halos real-time pa nga ang pagkakahuli kay Bin Laden. Sa operasyon kay Maduro, wala si Vance doon. Sa mga linggom ito, patuloy pa rin siyang wala ron. Marahil nakita nyo kaninang umaga na sinasabi ng mga balita mula sa Pakistan na baka ang taong sa tingin naming mga Pakistani na pinakaangkop makipag-usap sa mga Iranian ay si Vance nga. Ngayong gabi, binanggit din siya ni Trump. Pero sabihin na natin, nagbanggit siya ng 10 pangalan. Rubio, Kushner, Witkoff, 2 beses niyang sinabi, nariyan din si Vance, pero tandaan nyo, wala siya roon. Ang impresyon ko, seryoso ako, hindi ako naniniwala sa mga sabwatan based sa karanasan ko, ay nandyan pa rin ang pagkakahating ito. May ilang mga survey noong nakaraang linggo na nagsasabing mga 15% ng mga bumuto kay Trump ay hindi sang-ayon sa operasyong ito. Mas kaunti kaysa sa inaasahan ko. Pinili ni Vance na maging oportunista sa kanyang mga desisyon. Dati niyang sinabi, 5 taon nang nakalipas na si Trump ay parang si Hitler. Hindi siya kasali, pero alam niyang lumalala ang sitwasyon. Sinasabi niyang, haharapin ko ito ng ganito. Ang mga Republikano, Pagkatapos ay mayroon silang. isang kandidato na hindi nasunog. Pero syempre. Sang-ayon ako sa iyo, ito ay isang uri ng pagpili sa isang banda ng pagiging tapat. Sa ibig sabihin na ikaw, Trump, ang nagbago ng isip, hindi ako. Ako ang kumakatawan sa mundong yon. At sabihin na natin 15% ng mga butante at 85% pa. Dahil din dito, Pasensya na, Daniele. ipakita mong matatag at totoo kang nagsasabing, ako ang tunay na tagapagmana ng maga. Pero ganun talaga. Kaya nga, ito ang sinusubukan nating linawin na ibig sabihin sa loob ng mayorya na nagdala kay Trump sa eleksyon, may mga issue na hinati ang mayorya. Isa ay ang Israel, pangalawa ay ang kaso ni Epstein. Paalala ko sa inyo na napilitan si Trump ng parlamento na magsalita bahagi ng labis na na-censor na mga dokumento tungkol kay Epstein. Dahil sinabi ng mga butanteng Republikano sa kanilang mga kinatawan, kayo, ginawa ninyong kampanya na kapag binoto namin kayo, babalik kayo sa kapangyarihan, bubuksan ninyo ang mga drawer, pero hindi ninyo ginawa. Kaya, at meron ka sa puntong ito, ang ikatlong paksa, na ang mga MAGA, ibig sabihin sa 3 mahahalagang punto. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, huwag ninyong maliitin si Epstein. Mas kaunti ang pag-uusapan tungkol dito, pero hindi ibig sabihin na hindi kumukulo ang galit ng Diyos sa likod ng mga pangyayari. Idadagdag ko pa, ang seryosong posisyon sa Londres ay hindi lang kay Starmer, kundi pati sa hari. Ang tungkol sa hari ay inilantad ng isa sa pinakamagagaling na investigative journalist, isang Ingles na si Andrew Lawney, nakatumbas ni Mike Wolf sa Estados Unidos. Sila ang dalawa, sa palagay ko, ang pinakamahusay na mga mamamahayag sa mundo tungkol sa usaping ito. Natuklasan ni Epstein-Lawney na ang 12 milyong libra na ibinayad ng dating Prinsipe Andrew sa Dalagita na kalaunan ay nagpakamatay ay hindi lang galing sa reyna. Tulad ng inakala ng lahat sa loob ng maraming taon. Ngunit sa 12 milyon, 2 milyon ay siya ang nagbigay. Ang kasalukuyang hari ng Inglaterra, kung gayon, ay nadiging hindi kaya nakita mo na pinoprotektahan ng ina ang anak niya sa iskandalo ng pangyayari. Hindi. Ikaw, alam mo, ibig sabihin, nasa iyo lahat ng paraan para malaman na ang iskandalo kay Epstein ay isang napakalaking iskandalo kung saan maraming tao, sa tingin ko, ay patuloy pa rin nagbabantaan at nagkikidnapan sa isa't isa. May tanong para sa'yo. Ano ang posisyon ng madilim na patron ni Vance, si Peter Thiel, tungkol sa mga interbensyong ito?
Para sa huli, ito ay dalawang gulo para lalo pang ipromote ang Palantir. Nakita natin ito sa usapin ng Palantir laban. Ano nga ulit ang tawag doon? Anthropic at BP, iba't ibang kasunduan sa Pentagon at BP. Ibig sabihin, maaring makinabang si Peter Thiel sa pag-alinlangan ng Anthropic na pag-usapan natin ito sa live tungkol sa AI kasama si Barbato. Gaano kalaki ang impluwensya ni Peter Thiel sa usapan tungkol kay Vance? Kasi alam ko na siyang naging sabihin na nating ama sa paghubog sa kanya at tabok to. Na pati si Peter Thiel ay may mga sariling ideya. Sa madaling salita, inirekomenda ko siya sa'yo. Sa tingin ko, kailangan nating maghintay ng ilang linggo para makita kung paano uusbong ang sitwasyon. Pero interesante ang tanong na yan. Sa totoo lang, hindi ko yan naisip. Napaka-interesante talaga para sa isang bagay. Kailangan ninyong isipin na ang White House ay simpleng, ayon sa kasaysayan, ang dulo ng mga tinatawag nating malalakas na kapangyarihan. Malalakas na kapangyarihan na hindi lang mga malalaking kapitalista, pati na rin ang mga union, ilang mga administrasyon, pero napakalakas din ng Jewish lobby, halimbawa ang AIPAC, na ayon sa kasaysayan ay napakalakas at iba pa. Sa tingin ko, may pagkakabahabahagi rin sa loob ng sistema ng kapangyarihan na noong araw ng panunumpa ni Trump ay buo, lahat nagpapalakpakan sa kanya. Ibig sabihin sa tingin ko, merong nangyayari sa ilalim ng radar na may kinalaman din sa tinatawag nating bagong ekonomiya ng Amerika. May mga taong sobrang tahimik nitong mga linggo. Pinipilit ko pati na rin sa mga makapangyariang ito. Hindi lang basta malakas tulad ni Thiel, ni Musk at iba pa. Ang mga katahimikan nitong mga nakaraang araw ay nagsasalita ng higit pa kaysa sa maraming pahayag. Maraming tao ang naghihintay na makita kung ano ang mangyayari. Kanina, ipinaliwanag muna ni Leonardo ang isang. Siguro kaya may kakaibang kilos ang mga kasamahan. Bukod sa Palantir na ginagamit bilang artipisyal na intelihensya, tasali ito sa labanan at iba pa. Pagkatapos ay itinatag niya, kasama si Luke, halos anduril na humalin siya sa mga bagay mula sa Panginoon ng mga singsing, ang Palantir, anduril, ang espadang nagdiningas ng kanluran ni Aragorn at iba pa. Ngayon, sa mga oras na ito, tinatarget niyang palitan ang Silicon Valley Bank ng Erebor. Kaya mayroong isang galaw na si Grotto ay gustong pumasok sa military procurement, sa artificial intelligence na nandun na, at ngayon pati na rin sa larangan ng pagbabangko. Oo, tama ka. Ang ibig kong sabihin, ang White House ay terminal ng makapangyarihang puwersa, di tulad ng ibang bansa, ewan ko. Sa Pransya, kung saan ang presidente ng Republika ay may malakas na impluwensya sa mga kumpanyang pag-aari ng Estado, pampubliko at iba pa. Ang White House ay simpleng terminal lang ng mga banggaan ng mga kapitalista. Sobrang makapangyarihan. Bibigyan ko kayo ng halimbawa ng isang kumpanya na kilala ng lahat, ang Coca-Cola. Kung titingnan mo kung ano ang lobby ng Coca-Cola sa Washington, ngunit mas mahalaga pa ito ng 100 beses kaysa sa presidente ng Estados Unidos ng Amerika. Pero nung sinubukan nilang bawasan ng asukal, dapat mong makita kung ano ang mga lobby na ito. Ibig sabihin, ang buong kapangyarihan ng pandaigdigang kapitalismo ay hindi nakasalalay kay Trump. Siya ang sumusubok na impluwensyahan ang mga desisyon sa kasong ito ng Pentagon o ng pananalapi ng Amerika. Kaya sigurado may mga banggaan ka. Ibig sabihin, ang hanay na sumuporta kay Trump ay talagang kahit sa pagkakataong ito, sa tingin ko mas hindi buo dahil bawat isa ay may kanya-kanyang interes. Magkakakumpetensya rin sila pero nagkaisa sa pagsuporta kay Trump na dumating para sirain ang Europa. Kumakain ng pana ng palihim. Pero sa totoo lang, meron silang napakalalaking interes sa antas ng kapitalismo. Sabihin natin, saan ba talagang banggaan? Pwede kang maging kaibigan o kaaway ni Trump, pero sa dulo, interes mo pa rin ang mahalaga. Kaya kung may mangyari man, kahit kaugnay ng mga pangyayaring ito,
Hindi ko yan isinasantabi. May negosasyon na nangyayari pero hindi ko alam kung ano ang mga batayan nito. Kung sinabi ni Trump na nag-usap kami at produktibo ang pagpupulong pero sabi ng kabila walang opisyal na pagpupulong, alin ang totoo? Baka mga second o third line lang ang nag-uusap. Hindi ko alam ang batayan ni na Witkoff at Kushner sa pagtatrabaho sa tigil putukan. Saang batayan kung sinasabi nilang walang pag-uusap? At saka, ibig kong sabihin, si Trump ay nagsasabing 5 araw, ang mga ito naman ay nagsasabing 1 buwan at sinasabi nila, sana naman magkasundo kayo sa parehong linya. Hindi naman ako humihingi ng sobra, kaunting pagkakaugnay lang kahit sa linya na dapat sundan, kasi kung hindi, kanya-kanya na lang ng agenda. Tapos sasabihin mo siguro, nalilito ang mga Iranian at naniniwala ako, isa ang nagsasabi ng isang bagay, tapos iba naman ang sinasabi ng mga ito. Tama, nagkaroon ng apoy ng 1 buwan, pagkatapos, Ngayon, kunin mo muna yung para sa 5 araw. Tingnan mo kung kailan matatapos. alam ko, sa weekend, wag mo nang sabihin, Salamat. Ibig sabihin, kapag dumating na ang mga Marines galing Leonardo. May isang taong nag-check kung huminto na sila sa pag-atake. Ngayon ay Martes. Linggo, 5 araw na. Tingnan mo. Sinusulit ko kasi may inilagay kaming online na gusto kong ilabas sa tamang oras. Pero okay din kapag kusang lumalabas ang mga bagay. Lagi naming sinasabi yan. Lahat ng mga atake na nangyayari tuwing katapusan ng linggo, tingnan mo, sa mga huling araw, laging may mga kakaibang pangyayari sa buhay. Sa tingin nyo, saan nakatutok ang mga target ng mga Amerikano sa mga huling araw? Nakita natin ang napakaraming video, kung natatandaan nyo, ng mga sistema ng paglulunsad, eroplano, barko at iba pa. Tama, hulant mo at palaisipan. Saan naman naganap ang mga pinakatutok na pambobomba at mga pag-atake ng misail ng Amerika at Israel sa nakalipas na 3 araw? Lakas ng lupa, ganun. Sakali. Lakas ng lupa. At tingnan mo nga naman. Pati na rin sa mga isla na masasabi nating sila ang pinakanakalantad. Hindi ito hard. Hindi ito karg. Hindi ito karg. Mas malala ang karg. Hindi ito hard. Ito si hard. Nasa totoo lang, sinakop ito ng Iran, pero inaangkin talaga ito ng mga Emirati. Interesante makita itong pag-USebong sa nakaraang 3 araw. Kung saan tinamaan ang mga mekanisadong puwersa, kaya mabilis makakaresponde pati mga puwersang malayo ang abot. Sa kipot ng Hormuz. May mga galaw ang mga Marines. Magpapahinga ng 5 araw, weekend kasi. Habang ginagawa ito, binubomba nila ang mga puwersa sa lupa. Hindi mo kailangan ng mahiwagang lampara o kakaibang panlasa para makita ito. Isa sa 2 grupong amphibious, base sa certified na satellite, dumating na sa Deco Garcia. Hindi lang ito tsismis. Tapos, ayon sa mga United States sources, may binabanggit din silang isang airborne division na dapat daw ay naka-alerto. Ngayon, Diyos ko, dito pwede tayo magsimula ng malaking usapan. Ang kahulugan ng operasyong ito ay nanganganib lahat. Sa tingin ko, magkakaroon lang ito ng saysay, kumbaga. Sa ilang isla malapit sa Hormuz, totoo ito. Ngunit nananatiling posibleng magdulot ng panganib. Isang Pandora's box na mag-iwan kang balisa na di mo alam kung hanggang kailan. Hindi rin tiyak na magiging madali para sa mga sibilyang sasakyan na makadaan sa kipot ng Hormuz kapag binuksan ng mga islang iyon. Sa totoo lang, parang sa kagustuhan nilang makahanap ng paraan palabas, mas lalo pa silang napapasok sa problema. Kung papayagan niyo akong gamitin ang salitang yon, at baka pati tayo ay madamay pa. Hindi mo dapat kalimutan ang pinagmulan. Ng mga anti-access na bula at redenial. Sabihin na nating naging maayos ang lahat, maganda ang paglapag, maganda ang pagtatanim, pero si Di Hormuz ay abot pa rin. May usapang mine, may mga drone, hindi ka makakagawa ng 100% na ligtas na bubble para muling buksan ito. Bukod pa rito, ang mga marino ay nasa mga isla na ilang kilometro lang mula baybayin, minsan mas malapit pa. Maliban na lang kung iniisip nilang ligtas yun. Ipagbawal ang paggamit ng baybayin ng Iran ng mga puwersang militar. Na parang kahit si Trump,
sa pinakamasaya niyang araw, hindi niya kayang sabihin. Parang talagang napakadelikado ng ganung bagay. Kasi nandun ang mga unit ng Marines na ayos lang, sinasakop ilang mga isla, siguro naglalagay sila ng mga larawan. Siyempre, may mga sistema silang panlaban sa eroplano, panlaban sa drone, may ginagawa sila para maiwasan ng mga pag-atake. Malaking tulong na kahit radar lang para maprotektahan ang mga barkong pagkalakalan. Pero ngayon, isa na naman itong bagong malaking target. Ibig sabihin, yung mismong mga Marines ay pwedeng bombahin ng artillera tapos ng iba't ibang klase ng mga armas na talagang mura lang. Kailangan ding sabihin na nakita natin ang mga A-10, mga Super Hornet na talagang nagpapaputok mismo sa tabing dagat. Sa ilang lugar, parang may ganito pa silang kalayaan. Diyos ko, ganitong kalayaan. Sa totoo lang, para sa akin, nananatili pa rin itong isang bagay na medyo delikado. Dahil sa banta ng manpads o shoulder-fired missiles, tingin ko hindi ito tuluyang mawawala kahit sa pinaka-secure na lugar. Para sa akin, mas mahalaga kunin ang isla ng Kargi dahil sa nakaraan na parang pisilin mo sila sa leeg. Dahil hindi naman sila 2,000 sa maliliit na isla sa kipot ng Ormuz na pumipigil sa kanila na gumawa ng gulo, magpalipad ng mga drone at tabaka pa. Sa katunayan, baka mas maganda pa nga kung may mga tropa rin doon. Para sa mga Iranian, aksaya lang ng oras yon dahil mahirap magtago. May iba pa silang paraan bukod sa mga drone. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga mina dahil maraming haka-haka at may mga artikulo sa Wall Street Journal na nagsasabing may 1,013 mina na raw sa lugar. Pero nakita natin na pinayagan ng mga Iranian ang ilang barkong Chino, Indian at Ruso na makadaan kapalit ng bayad na 2 milyon kada pasada. Dumaan sila ng sobrang lapit sa baybayin. Kung may mga mina, hindi ko alam kung piling mina ang mga yon, hindi ako naniniwala na kaya nilang. Palagay kung nilagyan nila ng mina ang lugar. Ang pangunahing koridor na mula sa ilalim ng napakalaking isla ng Kashmir hanggang sa peninsula. Sasabihin ko, ang ruta ay malapit lang sa baybayin natin sa tingin ko. Malinaw din kung saan dumadaan ang ilang barkong pinapadaan nila. Ang ginawa nila ay mablagay ng mga mina at basta na lang umatake ng walang pinipili sa lahat ng makikita nila sa pangunahing daanan na hinanap nila sa pinakamalawak na bahagi ng kipot. Kung titignan ninyo mula sa lahat ng site at pangsubaybay, napakadali talaga. Maging sa ilang pahayagan, lumalabas din ang trajectory. Itong ilang barko na pinayagan nilang dumaan, gaya ng sinabi ninyo, halos dikit na dikit sa kanilang baybayin sa isang lugar na pwede pa nga nilang pahintuin. At least, sa tingin, makumpirma na yun ang mga barko. Kaya tingin ko, madali para sa kanila na hindi lagyan ng mga mina ang parte ng kipot na malapit sa baybayin nila. At kung sakali nga na may barkong susubok na dumaan na kailangan tamaan, madali nila itong mapapatamaan gamit ang iba't ibang uri ng mga mina. Samantalang ang mga minang nakikita ninyo rito, ilang mga modelo, ay maaring malayang gamitin sa pangunahing bahagi na mas malayo sa baybayin. Mas mahirap para sa Iran na kontrolin at tukuyin ang mga barko ron. Kaya kailangan tama ng mga ito nang walang pinipili. Ang makapangyarihang kagamitan ng RAI ay nagawang mahanap ang mga dumadaan. Tama, nakikita ninyo, ang pagdaan ay dapat na malapit sa isla ng Keshme at sa hilaga ng maliit na isla na tinatawag na Larak. Kung tama ako, ito ay eksaktong nasa baybay ng Iran. Hindi ito ang dating ruta ng mga barkong pangkalakalan bagong digmaan, kaya ito ay bagong koridor. Na sadyang inimbento nila ngayon lang para talaga mapansin ito ng mga armadong puwersa ng Iran. At ang malamina, bukod pa rito, na yon, o sa mga nakaraang araw, mukhang may mga unang palatandaan na inilagay na nga ang mga ito. Ayan, oo. Dito perfecto. Dito makikita talaga kung babalik ka ng kaunti, Mirko. Yung mga pulang barko, dumadaan malapit sa ilalim ng Bandar Abbas. Yan ang bagong koridor na halos sinimulan na nila para sa sinumang gustong makipagkasundo sa Iran at dumaan doon. Samantalang ang pangunahing koridor ay kaunti lang sa hilaga ng Kasab. Halos kaunti lang sa ilaga ng peninsula. At doon, pasensya na dahil yon ang rutang napakalapit at sa tingin ko, tama ang rutang yon. Dahil yon ang sigurado sila, dahil napakalapit, yon ang para sa kanila. Para sa akin, ganito ang pag-iisip ko. Sabi ng Iran, kung gusto ninyong dumaan, makipagkasundo kayo sa amin. Pero hindi rin sila agad ng titiwala. Kung hindi ka magbayad, babariling ka. Dadaan ka sa gitna ng 2 isla na kontrolado nila.
Ibig sabihin, hindi mo kami maluloko. Kasi nakita ko pa sa tracking websites na minsan may barkong nagsusulat ng kami ay Chino, pati sa mga tulong. Madalas nilang palitan ng pangalan, uri at ICE identifier, isinusulat at sino sila at ang crew. Pero hindi naman lagi totoo. Kaya may mga ganyang kaso. Ginagawa natin biro ngayon pero sa totoo lang, walang nakakatawa dito dahil apektado rin ang crew ng mga barko. Siguradong hindi nila ito pinapalampas. Oh, mayroon, pero nabubuo rin ng ganitong laro sa lupa. Kaya ganito ang paraan nila para makaiwas sa panloloko. Mula sa pananaw ng Iran, Paano posible na ang mga galaw ng Amerikano, mga radio system na kontramisil at iba pa ay tinamaan ng Iran? Ilang buwan na rin mula nang huli silang pumunta roon. Bukod pa sa wala namang mga radar doon, lantad sila, ang mga radar ay malalaking estruktura. Dapat ding sabihin, nabanggit na natin ito sa mga unang live na ang dahilan kung bakit sumiklab ang digmaan ay dahil sa usapin ng oportunidad. Dahil nung panahong iyon ay nagtipon-tipon na sila, malamang ay kinailangan nilang gawin ito bago pa ang plano na evacuate na. Ibig sabihin, handa na ang mga base. Nasa minimum na bilang lang ng mga tao. Pero malamang wala talaga dahil kaunti lang ang tauhan. Wala nang oras para may lagay sa ligtas ang mga bagay na nasa mga pwesto. Kumbaga, sa ganitong sitwasyon, Hindi rin naman ganoon kahalaga ang mga yon bilang target. Mas grabe kung mawala ang radar system ng TAD o mga fixed radar na bilyon-bilyon ang halaga kumpara rito. insan, alam ko na ang mga TAD radar, lalo sa United Arab Emirates, ay may decoy pa rin. Ibig sabihin, para sa bawat radar ng TAD, sa bawat base, dapat merong peking radar. Madaling sabi, ito yung nakita sa satellites sa ilang base na tinamaan. Kahit ganon, sa uli, natamaan pa rin nila ang totoong radar sa ganung mga kaso. kung interesado talaga kayong makakita ng mga satellite images at BBP, inirerekomenda ko ang Epic Fury Map sa X na gumawa ng napakagandang trabaho, inilagay niya halos lahat ng mga geolocalization. Kinukuha rin ito ng marami pang iba, kabilang ng ilang mga kumpanya na gumagawa ng mga satellite images. Pinuri siya, kaya kung gusto ninyong sundan, ilalagay ko siya sa chat. Dito, halos araw-araw na ipinopost ang mga pangunahing bagay tungkol sa mga kaganapan. Sabihin na nating mga technical na tagasuri, ilagay na lang natin ng ganon. Kung mag-scroll kayo pababa, makikita ninyo lahat ay may kasamang satellite images, bago at pagkatapos para sa Iran at pati na rin sa ibang mga bansa. Dito, pwede kayong magkumpara para makita kung tinamaan ang base ng XYZ at makikita ninyo ang mga totoong counter verification. di nato immagini satellitari del prima. Maari kayong magkumpara, wala nang masyadong masasabi. Tinamaan ng XYZ, dito ninyo makikita ang mga counter verification ng counter verification. Sia Pwede kayong lumika ng West Central Command na nagpapakita ng pagkasira para kay Ukel Barajamali. Ito ay kay XViz. Makikita ninyo ang mga counter verification na may kasamang counter verification. Il danno subito. Ve lo consiglio perché Maaari ninyo. Gaya ng nakikita ninyo, pati ang data center na tinamaan sa Abu Dhabi ay sinusubukang magkumpara para makita tinamaan ng kay XShiz. Makikita ninyo ang mga counter verification at satellite images, pati na rin ang mga video. Napansin ko na marami ang nagtutulungan tungkol dito, kasama na si Geolocalized at iba pa. Nandyan ang buong kasaysayan ng counter verification, pwede ninyong ikumpara kung alin ang tinamaan. Visto che, scusa se ti interrompo, io visto che Pwede kayo mag-chat sa Mizar Vision. Mag-iingat lang kayo kasi sa X, na-ban siya ilang araw na ang nakalipas. Pero may profile pa ring Mizar Vision. Makikita ninyo itong kumpanyang Chino na naglalatala ng mga satellite images. At minsan, mga satellite images talaga. Hindi lang mga satellite images, kundi mga satellite images talaga. Madalas may mga komento, may kasamang counter verification. Maaari ninyong ikumpara para makita tinamaan ba o hindi. Na-republish din ang mga ito. Galing kay Mr. Vision, pero ang gusto kong sabihin ay mag-ingat dahil siya ang original. Sabihin na natin sa mga kaluraning social media, tawagin na lang natin silang ganon, meron din sa isang Chinese na social media na tinatawag na Weibo. O kahit pa paano, sana tama ang bigkas ko at
Hindi nyo pwedeng gawin ng isang May gumagawa nito at nire-repost ang mga larawan. Okay naman dahil maganda silang source. Mag-ingat dahil may mga piking account na nagpapanggap na kumukuha ng larawan mula sa Mr. Vision. Pero hindi naman totoong larawan ng mga ito. Isa ay kumalat ng husto nung nakaraang linggo para makita. Tinamaan ng XYZ. Nahanap ang mga counter-check ng isang paghahambing para sa Iranian. Totoo ang pag-atake pero hindi ang larawan. Dahil dapat mula ito sa radar at hindi dapat nakikita ang mga ulap. Ngunit sa pagkakataong ito, ang account na tila opisyal ng Mr. Vision Swiss ang nag-post at agad na ban. Nalaman na hindi opisyal ang account na yon. Pero simula nung nagsimula ang digmaan, marami nang sumusubaybay dito. At isa ito sa pinakasikat sa kategorya. Sa X, mag-ingat at laging hanapin ang kontra-verifikasyon ng kontro-verifika. Pwede kayo mo kumpara, hanapin ninyo at balikan ng original na post sa account ng kontro-verifika. Tanto questa è una Alcuni- mappa che mette in grafica Pwede kayong in verde ci sono gli attacchi natamaan si XY, makikita ninyo ang mga kontra-verifikasyon ng kontro-verifika dito. Pwede kayong magkumpara, makita, natamaan siya. Base na XY, Amerikana at itong lugar na sakop ng Israel, dito makikita ninyo ang mga kontra-verifikasyon kasama si Potete. Isang paghahambing ay si Trump. Gumagawa kami ng trabaho, pero kung titingnan mo kung ilang pambobomba ang ginawa sa hilagang kanlurang bahagi ng bansa kumpara sa timog na bahagi, makikita mo ng malinaw kung sino ang mas nag-invest. At ito ay isang napakalaking pagsisikap para sa mga Israeli kung iisipin na gumamit sila ng mahigit 200 eroplano mula sa 280 hanggang 300 na meron sila. At mapapansin mo kung paano ang mga sagot ng Iran ay laban sa Israel, bumabalik na sila, lalo na sa huling mga pangyayari. Pag natamaan ito, makikita ninyo ang mga pagsuri at pwede ninyong ikumpara. Makikita ninyo rito ang mga pagsusuri at kontra-pagsusuri. Maari kayong magkumpara na tamaan nito, makikita ninyo ang mga pagsuri kontra pagsusuri. Gusto ko lang ipunto na dito, pinag-uusapan natin ang paghahati ng teritoryo ng dalawang bansa, pati koordinasyon sa mga lugar na hinati. Pero gaano nakatagal silang nagtatrabaho sa operasyong ito? Nagtatanong lang ako, hindi ko alam. Kasi hindi madaling magplano at maisa katuparan ang lahat ng mga operasyong ito. Nagko-conflict resolution kaya iniiwasan ang pagpapaputok. Mga kaalyado, iniiwasang tamaan ng 2 ulit ang parehong target. Nagtataka ako kung gaano nakatagal silang nagtatrabaho sa isang koordinadong operasyon na ganito. Dahil sobrang koordinado ito mula pa sa simula. Mula sa electronic warfare, missile launch, at airstrike ng dalawang bansa. Hindi ito isang bagay na kayang ayusin para lang sa susunod na linggo. Dahil dito, hindi sila nagsasabay-sabay, maliban na lang kapag may mga operasyon ng B-2 Spirit, Spirito. Kapag Bomber at Strageli, madalas may overlap. Ginagawa ng mga Amerikano ang hindi kaya gawin ng Israeli. Pero sa klasikong operasyon ng himpapawid, pwedeng SED, DED o ano pa man gusto ninyo, bawat isa may kanya-kanyang area ng kompetensya, kaya hinati talaga nila ang mga area para maiwasan ang problema. At interesante ring mapansin na karamihan ng mga insidente ay naranasan ng mga Amerikano, parehong insidente ng friendly fire at mga insidente mula sa technical na pananaw nila. Maliban na lang kung talagang kinokontrol o sinisensor ng mga Israeli ang sarili nilang insidente, hindi natin ito malalaman. Punta naman tayo sa nangyari sa F-35 kasi magkaiba ang magkwento sa isang short at yung may mas mahabang oras para pag-usapan ito. Hindi naman kasi lagi namang may mga tao na nagrereklamo. Hindi naman ako ang gumawa ng short tungkol sa F-35. Diyos ko, sabi ng iba, panalo na ang mga Iranian kung napatumba nila. Pero hindi naman ganon ang nangyari. Pero bakit ito naging malaking balita? Interesante ring banggitin muna ang ilang technical na bagay. Karaniwan, kapag nagpapakita ang mga Iranian ng mga video ng pagpapabagsak, halimbawa ng mga drone na Reaper at Aplipi,
ipinapakita nila ang buong video. Ibig sabihin, mula sa pagkalunsad ng missile, tinatamaan ang target, nasusunog ang target, nagiging bola ng apoy at iniiwan nila ito ron ng matagal. Kung mapapansin mo, sa video ng F-35 na ipinakita nila sa atin, bigla na lang tak sa isang punto ay pinutol ito. Kung tatamaan ko ang eroplano na ikalimang henerasyon sa digmaan, laban sa Estados Unidos o Israel, malaki ang interes ko. Hindi lang para kunan ng video ang lahat, kundi pati na rin para hanapin ang mga piraso na may papakita. Pero wala sa mga ito ang nangyari. Sige, Leonardo. Ipakita mo ba ako video? Oh! Sige, ipinapakita ng video ang mga kuha gamit ang infrared na kamera. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Heto. Narito ito. Hindi beripikado o autentikado ang video, pero subukan nating intindihin ang ilang bagay. Sige, nakita na natin ang grid sa ibang mga video ng pagharang na kalaunan ay napatunayang totoo. Hindi ito nakalagay sa konteksto, walang lugar, bilis, altitude ng eroplano, wala talagang kahit ano. Kita nyo, walang kahit anong reference number, talagang wala sa konteksto. Mukhang nangyari ang pagharang sa bandang unang hapon. Makikita nyo ang isang thermal camera. Ang hugis na nakikita nyo, tingnan natin, ay tugma sa isang F-35. Makikita rin natin sa likurang bahagi ang plume, ibig sabihin ang bakas ng init, mula sa makina ng F-35 na kahit papaano ay nag-iiwan ng malinaw na bakas. At pagkatapos ay meron tayong interception na nangyayari gamit ang isang missile. Makikita nyo na ito isang linya na may parang usok sa likod. Yun ang infrared na bakas ng makina ng missile. Maaari nating isipin na ito ay isang missile, kaya't surface to air, maikling distansya at infrared guided. Dito makikita natin, ayan, itong liwanag na nakikita nyo ay ang infrared na bakas ng pagsabog ng warhead, siguradong isang fragmentation warhead na tumatama mismo sa bahagi ng tambutso. Kaya mukhang ito ay isang klasikong pag-intercept gamit ang isang infrared-guided na misil. Pansinin na dito, makikita mo ang klasikong labasan ng makina na may dagdag pang isa sa gilid. Na maaaring isang tagas ng gasolina, langis, o kung ano paman. Dito, sa katunayan, mukhang may nangyari talaga. Ipapakita ko ang klasikong video na parehong disenyo at BDP. Pero pansinin nyo ang pagkakaiba tuwing pinapalabas nila ang mga video. Pagbagsak ito ng drone, sa tingin ko ay Matarek o drone ng Israel. Pansinin nyo na pinapakita nila sa inyo ang buong video. Sinusundan nila ang target, pagkatapos tamaan, pinapakita nilang bumabagsak ito, nasusunog at bipitse. Kaya meron tayong parang kumpirmasyon mula sa panig ng Amerika kung saan sinasabi nilang isang F-35 ang kinailang ang mag-emerhensyang lumapad. May isang piloto na nasugatan na tugma sa shrapnel, malamang mula sa sistemang Iranian na ito na siyang nakasira sa F-35 pero hindi niya ito tuluyang napabagsak. Ipinapakita nito ang dati nating hindi alam at mahusay tumanggap ng tama. Oo, tama. Kasi kung titingnan natin ang likurang bahagi ng lahat ng modernong eroplano, sa bahagi ng ugelo, protektado ito sa gilid. May panangga para protektahan talaga ang init. Ang nakakagulat, ang F-35 ay hindi nagmamaniobra o nagpapakawala ng panlaban habang lumilipad lang. Walang flare, kaya tinamaan ng missile. May panangga ang tambutso na tumutulong protektahan ang eroplano. May mga fighter jet na minsang nakabalik sa base. Kahit tinamaan ng shrapnel, hindi lang A-10, pero bihira ito mangyari. Pwedeng mangyari sa kahit sino. Magaling siyang tumanggap ng tama. Oh, tama lang, hindi namin alam dati, pero base sa itsura niya, pwede naming asahan yun. Kailangan din natin makita kung ano talaga ang lumapag at kung anong kondisyon ito nung lumapag. Anong silbi ng F-35 na lumipad ng sobrang baba? Malamang isa sa mga trot na yon ay lumabas mula sa isang lugar. Tinutukan siya, binaril siya, kaya wala na siyang oras. Walang early warning o mga ganung bagay. Bakit ang F-35 ay lumilipad ng sobrang baba at tahimik? Kasi
Ang F-35 ay may sariling suite ng autoprotection na tinatawag na Distributed Aperture System o Distributed Aperture System. Ito ay 6 na sensor na bumabalot ng 300 at 60 degree na bubble sumasaklaw sa paligid ng eroplano at gamit para matukoy ang paparating na missile. Laging may pagkakaiba ang teorya at praktika, pati training area at totoong operasyon. Ano bang alam natin? Kung yung piloto ay nakatanggap na ng 50 na alarma sa nakaraang oras, baka nainis na siya at yung ika-51 ay hindi pala peke na alarma. O kaya naman, mas simple, baka may sira lang yung sistema o baka kampante lang siya. Pinaalala ko sa inyo na may F-100 at 17 na na-shoot down sa Serbia dahil sa sunod-sunod na pagkakamali at malas. Kaya bakit hindi pwedeng ito ay isa na namang ganung kaso? At may isa pang 117 na nasira at pagkatapos ay itinapon dahil sobrang sira na para ayusin. Kaya ang digmaan ay gumagana sa isang paraan, ang firing range ay gumagana sa ibang paraan. Ang teorya at practice, malalaman natin siguro paglipas ng panahon. Ang kwentong ito ay paalala na kahit 5th generation stealth fighter, hindi immune. Hindi immune sa pagbagsak, sa pagkasira, sa kahit ano sa pagkakamali o sa aberya. Mauna talagang mangyayari na may F-35 na mapabagsak dahil sa ganitong antas ng operasyon, sa ganitong mga emisyon. Maaaring naging pagkakamali rin sa pagpaplano. Akala nila malinis ang lugar, pinadala nila ito sa mababang altitude. Maraming posibleng dahilan. Ang pagiging stealth ay parang helmet sa motorsiklo. Protektado lang ang ulo mo, hindi ang ibang bahagi ng katawan. Hindi ito isang hindi matatalong balute. At kailangan nating tandaan yan, hindi dapat gawing alamat ang teknolohiya, kahit pa ang teknolohiya ng ika-5 henerasyon. Ito ang eskema ng DAS. Kailangan nating maging realistiko. Posibleng mangyari ito. Pahintulot lang, kahit di ko alam ilang beses silang lumalabas, lalo na sa mga altitude na may ganitong panganib. Maaring maging isang kwento pa nga ng tagumpay ang paggamit ng F-35 sa labang ito. Ibig sabihin, hindi natin alam kung gumagawa sila ng daan-daang sorties sa altitude na nalalantad sila sa infrared na sistema. Ang pagkasira minsan ay maaring ituring na tagumpay o kabaliktaran naman kung kakaunti lang talaga ang sorties at sa kakaunting sorties na yon. Nalaman na hindi gumagana ng maayos ang sistemang ito ng babala para sa paparating na mga misil. Sa ganitong kaso, maaaring hindi ito tagumpay. Pero ang ibig ko sabihin, hindi naman palaging ganoon, sang-ayon din ako, hindi palaging ganoon. Nasa harap ba tayo ng isang sakuna ng F-35? Hindi. Talagang hindi. Lalo na't ang pagkasira ng isang eroplano. Sa totoo lang, lahat ay nagtutulak sa atin na isipin na maraming sorti sa labang ito. Idadagdag ko lang na isa sa mga dahilan kung bakit maaring hindi gumana ang sistema ng babala. Na siya ring, itama mo ako kung mali ako, Leonardo. Ito ang nagpapahintulot sa pinaka-epektibong paggamit ng thermal decoy at pagkumpisa ng evasive maneuvers. Kaya kailangang ma-detect agad ang missile. Sa kasong ito, malinaw na ito ay isang missile na inilunsad habang ang eroplano ay nasa medium o mababang altitude. Hindi pa ito lubos na naunawaan na yon. Sa madaling sabi, ayon sa alam ko, hanggang 5 kilometer lang ang naabot ng mga missile na yon. Kaya kaunti lang ang oras mula paglulunsad. Maaaring ito rin ang kaso na hindi lang talaga ito nakalibrate para sa particular na uri ng missile na yon dahil mga lokal na sandata pa rin ito ng Iran na nagamit na. Sa tingin ko, halos wala pa hanggang ngayon maliban sa pagpapabagsak ng mga drone na yon. At maaring wala talaga silang ganung mga katangian ng thermal signature kapag inilunsad sila na inaasahan sana na maaring katulad ng sa ibang mas kilalang Russian missiles at BTP at BP. Kaya maaring ito ay isang kaso kung saan maaari lang matuto mula sa aberya nito at ayusin sa madaling salita ang software. Patawarin niyo ako sa termino para mapabuti ang hinaharap na kahusayan. Kaya hindi rin ibig sabihin nito na ito ay isang sistemang hindi gumagana sa kahit anong paraan. Hindi, tama lang talaga yon. At marahil, ito rin ang parehong problema na naranasan ng mga Indian kaugnay sa 15 ng mga Chino na ginamit ng mga Pakistani. Hindi nila nakikilala ang infrared at radar signature nito.
Wala pa ang makabagong digmaan nun. Ang oras, kahit mababalipad mo, makikilala mo pa rin. Pero kung dumating ito sa'yo sa 20 segundo, Tapos na. Tingnan natin ang isa pang punto. Humingi ng tulong si Daniel Trump sa mga Amerikano pero sinabi niyang ayaw niya at kaya raw nila mag-isa kaya hindi raw sila darating. At iba pa mula sa mga Europeo. Mula sa mga Europeo, ayaw ng Europa na madamay at nakita natin si Trump na nagbanta. Kung ayaw nilang limitahan ang gas, tingnan natin kung magugustuhan nila kapag wala na silang gas. At hindi ko alam kung sa likod niya ay may ganitong pagbabago ng direksyon ng maraming barko na papunta sana sa Europa pero napunta sa mga pamilihang Asyano sa kabila. Para pagkatapos ay mapapasali rin natin sina Eduardo at Lansara dahil hindi nila nagawang protektahan ng maayos ang kanilang mga base sa iba't ibang bansa sa Golpo. Nagtatanong din kung ang mga ito ay nagbibigay ng seguridad o nagdadala ng problema dahil nagiging basehan ng pag-atake ng Amerikano na mas naglalagay sa kanila sa panganib kaysa proteksyon. Sa tingin ko, ito rin ang parehong tanong na tinatanong ng mga Europeo. Sa kabutihang palad para sa atin, ang mga Iranian ay wala namang malaking kakayahan na tamaan ang Europa. Sa kabuuan, napapansin nating mas umaasa ang mga Amerikano sa mga base na ito. Hindi ko alam kung may politiko na alam ito kasi si Trump ay nagbabantang aalis sa NATO kahit walang Senado at tinatawag tayong palamunin. Sa huli, paikot-ikot lang. Kailangan niya ang mga base na ito. Ipinaalala na sa kanya ito. Halimbawa, kamakailan lang, sinabi ni Merz, ang German Chancellor sa kanya, kahit anong gawin mong pang-iinsulto, pagbabanta, pangumutya, o pagnanasa sa amin. Dahil ang relasyon na ito ay parang may halos schizoide na ugali. Parang kung tutusin, masasabi natin isa itong kababawan, hindi ito asal ng isang presidente ng Estados Unidos ng Amerika. Talagang hindi. Ang kasaysayan ng Estados Unidos ng Amerika ay puno ng mga presidente na nagkamali rin. Isa ito sa mga bagay na nakikita mo rin sa mga American podcast. Kahit kaninang umaga, pinag-usapan nila ang paghahambing kay Trump at kay Bush anak, si Bush ang anak. Pumunta siya sa parlamento ng ilang araw para subukang kumbinsihin sila bago salakayin ng Iraq. Dahil sa resulta, mas mabuti pang hindi siya naumbinsi. Ang problema ngayon ay nasangkot sa isang sitwasyon na sa loob ng 15 buwan, ay naging napakabigat para sa mga Europeo. Ibig sabihin siya, sa totoo lang, 40 taon na niyan sinasabi ang mga bagay na yan tungkol sa mga Europeo na parang kumakain ng tinapay sa pantataksel. Sawa na kami sa inyo, hindi namin kayo kailangan. Ang mga Europeo ang mga ngailangan ng ilan sa mga bisita mo. Napag-usapan ko na yan, hindi yan sikreto. Halimbawa, kay General Camporini na talagang iginagalang ko. Sabi niya sa akin, ang Europa bago magkaroon ng sariling kakayahan ay mga ngailangan ng hindi bababa sa 5 taon. Kaya kunin natin ang 5 taon bilang panahon, malamang mas mahaba pa sa 5 taon. Alam ni Trump na pwede niya tayong sampalin at tatanggapin lang natin, alam natin na gagawin niya yon. Hanggat di pa natin kayang ipagtanggol ang sarili, kailangan natin itong harapin 2 o 3 beses bawat araw. Kanina nabanggit niyo si Diego Garcia. Gusto ko lang ipaalala ang isang bagay na tila hindi nabanggit sa Italianong media. 1 taon na mula ng utusan ng United Nations ang mga Ingles na lisanin ang Diego Garcia na matagal na nilang dapat ginawa. Sinabi na namin ito sa simula, tumanggi silang ibigay ito, tumanggi silang ipagamit noon. Higit kumulang 1 taon at kalahati 1 taon mula nang ibinigay ni Rubio ang kagawaran ng Estado ng Amerika ay nagbigay ng pahintulot sa London para sa kasunduang kompromiso ng paupahan ng 99 na taon kasama si Diego Garcia na ibinabalik sa Mauritius. Ngayon, may sinasabi ka pero isipin mo ang kalagayan ng mga nakipagnegosasyon sa London. Ibig sabihin, nagkasundo kayo ng mga Amerikano sa paraan ng pag-alis na formal
at ibinabalik ang soberanya sa Mauritius. Sa totoo lang, sa 99 na taon, malamang walang magpapalaya sa'yo. Pero biglang may darating at sasabihin na tanga ka at paano ka pumayag sa ganoong kasunduan. Pagdating ng Kastila, hihingi siya ng mga base sa Espanya. Pero sasagot yung isa, hindi ko ibibigay dahil gagamitin mo lang sa digmaan. At ang NATO ay isang organisasyong pangdepensa. At hindi mo pwedeng gamitin ang mga base. Sagot ni Trump, nung araw na yon, sinabi niya, pupunta ako sa Espanya at gagamitin ko pa rin ang mga base ng Espanya. Ibig sabihin, meron kang hanay ng mga politiko na naranasang mapahiya. Tratuhin ng maayos, ma-offend at kung ano-ano pa, na sa totoo lang ay nasa isang malaking kaldero lang sila. Na masasabi kong Europa na tinatawag na Unyong Europeo sa ilang mga issue lang tungkol sa antitrust, sa internasyonal na kalakalan, pero hindi tungkol sa depensa, hindi tungkol sa panlabas na politika. Magbibigay ako ng halimbawa, mukhang simpleng halimbawa lang ito, pero sa ganitong paraan, agad nating maiintindihan ang isa't isa. Parang sa mga rehiyon sa Italia, sapat na ang isa, halimbawa ang Basilicata o Val d'Aosta, ay magsabi ng hindi, gobernong Italiano, sa usaping panlabas na politika, hindi kami sang-ayon at hindi ka gagalaw o hindi ka kikilos. Ang Unyong Europeo ay talagang nakasalalay sa kahit alin sa 27 na mga bansa. Ang kaso ng Hungary ay kapansin-pansin pagdating sa tulong para sa Ukraine dahil ang Hungary sa huli ng Disyembre ay tinanggap ito sa pamamagitan ng hindi paglahok. Hindi nila inako ang mga panganib. At dahil boboto sa ika-12 ng Abril at si Orban ay gusto, sinusubukan niyang hindi mapalis matapos ang 16 na taon. Ng isang pag-atake para mapataas ang kanyang kapangyarihan. Mayroon ka pa ring 27 na mga entidad na may mga soberanong kapangyarihan. Bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa. Nag-alok si Macron. Lumilihis tayo, kaya gusto kong tapusin ang usapan tungkol sa mga aralin sa loob ng 2 oras. Tiyak tungkol sa Europa. Gagawin ko ang huling. Halimbawa, inalok ni Macron ang proteksyong nuclear sa ilang mga bansa tulad ng Polonia hanggat igigiit ng Pransya na magkaroon ng pwesto sa Security Council ng United Nations. Hindi niya ito ibinibigay sa Unyong Europeo dahil ibig sabihin nito, ang Pransya ay walang planong magkaroon ng tunay na union. Mabilis nating talakay ng Lebanon dahil sa gitna ng kaguluhan ay maraming pag-atake at kontra-atake. At tandaan natin na sa pagkakataong ito ay nagbigay sila ng utos na lumikas hanggang sa Ilog Litani. Kung hindi ako nagkakamali, pati yon ay sakop. Para magbigay ng ideya? Sige, kaya yan. Itong digmaan na ito na bihirang pag-usapan ay natatabunan ng iba pa. Allora, yung mga nakasubaybay 2 linggo nang nakalipas sa Parabellum ay naalala na sinabi agad namin na may 2 strategya, isang Amerikano at isang Israeli. Sa tingin ko, napasubo ang Amerikano sa paghahanap ng kompromiso. At kailangan talagang maghanap si Trump ng kompromiso. Yung mga Iranian, hindi ako sigurado na kailangan nila yon. Si Netanyahu ay may dapat tapusin na usapan. Astro ng Gaza, sa loob ng 47 taon ng pamumuno ng mga ayatollah, na ang pangunahing layunin ay ang pagwasak sa estado ng Israel at Hezbollah. Sa Lebanon, na mas mahina na ngayon kaysa dati, pero sa puntong ito ay nagiging isang napakagandang biktima sa timog ng Lebanon. Dahil kailangan ding isipin ng Iran ang sarili nitong mga problema. Ang Hamas ay nasa isang sitwasyon na talagang mahirap. Ang Hezbollah ay tinamaan ng malaki, hindi tuluyang natalo pero malaki ang tama. Isinara ng Syria ang hangganan nila nung 1 linggo. Pero ang pangunahing punto ay nasa loob ng mundo ng politika sa Lebanon. Kahit ang ilang bahagi ng mga Shia ay nagsabi na tama na Hezbollah. Kailangan namin, gusto namin bilang mga tao, lampas sa pagiging Shia, Sunni o Kristiyano. Gusto naming mag-isip ng isang kinabukasan bilang Lebanon.
Kaya sa isang banda, ang Hezbollah ay nahihirapan talaga. Sa kabila naman, para kay Netanyahu, ito ang pinakamalaking pagkakataon ng kanyang buhay. Ibig sabihin, papasok siya sa mga aklat ng kasaysayan. Sabi niya, palalayasin niya ang mga tao sa Timog, Lebanon kung kaya niya. Kanina umaga, nakita ninyo, pinasabog nila ang 5 tulay mismo sa Ilog Litani na ipinapakita mo. Bakit mo pinasabog ang 5 tulay? Layunin mo bang ilipat ang populasyon sa hilaga ng Litani? Sa puntong yon, mahirap para sa mga refugee na makabalik mula hilaga papuntang Timog. Lalo na dahil hindi naman sila pumupunta ron. Noong isang araw, tinamaan nila halos ang punong tanggapan ng intelligence, ang sentro ng command. Tingnan nyo kung anong ibang paraan bukod sa pagtama sa target na militar. Sa paligid ay may mga bahay din, sabihin na nating mga sibilyan, at ito ay talagang demolisyon. Talagang. Kaya ang operasyong ito ay kahalintulad ng noong 8 kapayapaan sa Galilea. Ito ay isang operasyon na sa tingin ko, Israeli. Tandaan na halos lahat ng opinyon ng publiko sa Israel ay sang-ayon sa operasyong ito na sinasabi ng Israeli. Mga mahal kong Lebanese, kayo, sa loob ng 20 taon, gobyernong Lebanese, dapat ninyong pinalayas ang Hezbollah. Mga Lebanese, hindi ninyo nagawa magkaroon ng tapang at lakas para gawin yon. Ngayon, para sa atin, may pagkakataon tayo dahil sa ngayon, ang Israel ay nakahiwalay pa rin. Isa pa rin itong opinyon ng publiko na kailangan nilang harapin ng mag-isa. Sabihin na lang natin na kahit sa Estados Unidos, huwag ninyong maliitin ang pagkakahati na nangyayari. Pati na rin ang kritisismo laban sa Israel sa Estados Unidos ng Amerika ay napakalakas. Allora, at tampalayasin sila. Ngayong hapon, nakita ninyo, may isang ministro, sa tingin ko si Katz yon, na halos sinabi na palalayasin na natin sila papunta sa hilaga ng mga Itani. Atin na lang ang bahaging yon. Ibig sabihin, hindi lang natin sila pinaalis, kukunin pa natin ang mga Hezbollah. Pero kahit pinaalis, babalik din sila. At habang andito tayo, malakas ang tukso. Tapos meron kang isang napakatinding harapan sa West Bank. Sa West Bank, may mga nagaganap na krimen ng digmaan, ng mga sibilyan, ng iba't ibang uri laban sa mga Palestino, mga krimen, tinatawag na mga krimen. Sinasabi rin ito ng ilang bahagi ng opinyong publiko ng Israel dahil dito ay walang pagkakaisa. Habang may pagkakaisa sa pagpasok sa Lebanon, wala talagang pagkakaisa sa pagtingin sa West Bank bilang isang uri ng sosyal na katayan. Kaya ang lahat ng kombinasyong ito, sa palagay ko, dahil kilala ko, nakilala ko rin siya. 2 oras akong mag-isa kasama si Netanyahu nung embahador pa siya ng Israel. Sa buong bansa, isa siyang personalidad na hindi dapat maliitin sa palagay ko. Para sa kanya, ito ang pagkakataon ng kanyang buhay. Hindi niya iniintindi kung ano ang mangyayari sa Iran bilang isang rehimen sa palagay ko. Pero ang mahalaga sa kanya ay masabi niyang, sige, nakabawi ako ng malaki sa Gaza. Nagpakita ako ng imahe na nagtaksil sa prinsipyo na siya ang palaging lalaki na nagbibigay ng seguridad sa Israel kahit may kapalit na sakripisyo. Pinakareaksyonaryong kanan, nilalabad ang konstitusyon. Kada sandali, sinusubukan kong tapusin ang laban. Dito, sinusubukan niya. May pakiramdam. Ako na pati itong pangyayaring ito ay magtatagal pa. Ibig sabihin, walang tigil, walang solusyon. At dahil nga ang lipunang Lebanese, pati na rin ang ilang bahagi ng mga Shiite ay napuno na talaga. Ipinapaalala ko sa inyo na ngayong umaga, pinalayas ng gobyerno ng Lebanon ang ambasador ng Iran at 12 ng mga opisyal at ahente ng intelligence ng Iran sa Lebanon. Kaya mayroong political na kagustuhan sa Lebanon na alisin hindi lang ang Hezbollah, kundi pati na rin ang mga Iranian. Pero wala silang political na lakas. Ibig sabihin, ang natitira nilang opsyon ay magsimula ng bagong digmaang sibil. At sila, sa pagitan ng pagkakaroon nito, ay nanganganib na ibigay kay Netanyahu ang solusyon sa isang problema na hindi nila kayang harapin at lalong hindi nila kayang lutasin. Sige mga Gino, babalik tayo pagkatapos ng ilang araw para bigyan kayo ng update tungkol sa digmaan sa Ukraine.
Malamang sa ika-27. Sa gitna ng kaguluhan, inatake ng mga Ukrainian ang sistemang Ruso sa Baltiko na nagpapadala ng mahigit 1 milyong bariles. Kaya nadadagdagan pa lalo ang krisis dahil sinusubukan nilang bawasan, syempre, ang mga kinikita ng mga Ruso mula sa krisis na ito, lalo na ngayong tumataas ang presyo. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga panauhin. Leonardo Lansara, Eduardo Fontana, Daniele Moro, at magkikita tayo sa ika-27 kung walang mangyaring gulo. Magandang gabi! Paalam sa lahat.